Aruy, Kinfi. Diinan mo pa. Hoy, kung kailangan mo ng tulong sa hinaharap, humingi ka lang sakit, kaya kitang tulungan. Kinfi. Ang galing-galing mo talaga. Ayokong masaktan ka. Inay, anong sinasabi mo? Kinfi, ano nang ginagawa mo? Ako ang ina mo sa tahanan. Anong kalokohan to? Tay, makinig ka muna sa pagpapaliwanag ko. Tumigil ka. Wala ka ng lugar sa pamilyang Chin. Kahit mamatay ka man, hindi ka papapasukin sa altar ng aming mga ninuno. Halinhan nyo at palabasin ito. Tay, pakinggan mo muna ako. Ilabas nyo na yan. Ito ay, ang tatay. Makinig ka sa akin. Umalis ka na. 3 taon na. Gaano katagal mo ako ginatasan? Walang kwentang manuga. Gusto mong bumili ng karne ng walang pera. Kung walang pambayad, wala kang makukuha. Hala, negosyo talaga ang lahat. Okay lang, sa susunod na lang siya magbabayad. Pasensya na, pare. Sige na, babalik ako para kumuha ng pera. Ano nang kailangan mo? Hoy ikaw, bigay mo lahat ng pera mo. Per, ito na lang natira pagkatapos mamalengke. Meron pang 3.60 pesos sa phone ko. Ipapadala ko na rin ba yun? 3.60 pesos lang. Hoy, kahit mga pulubi hindi tatanggap nito ngayon. Nagluloko ka ba? Hinahanap mo ang kamatayan mo. Aray! Lumayas ka. Binatang Ginoo, sa wakas nakita rin kita. Teofil, tingnan mo ang kalagayan ko. Ayaw pa akong palayain ng putang iyon. Nako, Binatang Ginoo. Nalinawagan na ang lahat. Napaalis na ang masamang babae sa pamilyang Kim. Inutusan ako ng iyong ama na. Hanapin ka at pauwiin para magmana ng bilyon-bilyong yaman. Maligayang pagbabalik, Binatang Ginoo. Maligayang pagbabalik, Binatang Ginoo. Maligayang pagbabalik, Binatang Ginoo. Ngayon gusto niyang pabalikin ako para magmana. Noon, naniwala siya sa babaeng iyon. Pinalayas niya ako ng walang awa. Naisip ba niyang pakinggan ang paliwanag ko? Binatang Ginoo, tungkol naman dito. Aminado na ang iyong ama sa pagkakamali niya. Ipagpaumanhin mo na siya. Tapos na yan, Teofil. Sa tingin ko, dapat ka nang umuwi. Ako rin, nagluto ulit ako para sa minamahal ko. Paalam. Saan ka galing? Walang kwenta ka. Gustong-gusto mo bang gutuman ako? Pasensya na, nanay. Magluluto na ako ngayon din. Pagkatapos ng hapunan, labhan mo ang mga damit. Ano? 30 milyon na deficit. Sige na, naiintindihan ko. Mahal, anong 30 milyon? Ang pondo ng kumpanya ngayon ay may 30 milyon na kakulangan. Ito ay emergency. Kung hindi, ang kumpanya ay hindi makakapagtakbo ng maayos. Paano natin ito aayusin? Tama. Naalala ko nung pumunta ka sa Yanjing para sa negosyo noon. May isang mayamang second generation na si Zhang Zuan na nanliligaw sa'yo. Kausapin mo na lang siya. Nanay, isang beses ko lang siya nakilala. Paano mo siya naalala? Ikaw pa rin ang iniisip ko. Mas mabuti siya kaysa sa walang kwentang ito. Wala siyang silbi. Ruyan, huwag kang mabahala. Maaari kitang tulungan sa 30 milyon. Isa kang palpak. 3 taon ka nang nakatira sa bahay. Baliw ka ba? 30 milyon yun, hindi 3,000 yuan. Hindi ko talaga maintindihan. Bakit ka pinakasal ng matanda kay Ruyan bago mamatay? Nanay, tigilan mo na yan. Kinfi, puntahan mo na ang pamilya ngayon. Mukhang kailangan ko ng humingi ng tulong sa pamilya. CJ, Shin Fei, sa susunod mong pagpunta sa Xiao family, huwag ka nang magsuot ng mumurahing damit at sapatos. Hindi na dapat isuot pa yan. Wala kang hiya. May klase pa tayo. anong nangyari sa damit ko? Anong ikinahiya dito? Walang pinagkaiba sa mamahaling damit na nagkakahalagang milyon-milyon. Ha.
Para bang pareho lang talaga sa paningin mo? Mukhang, ikaw mismo nagdadamit ng mamahalin. Si Xiao Ruyan ang sanhi ng 30 milyon na pagkawala sa kumpanya. Siguro, sinususulan nyo lang ang sarili ninyo. Ginagamit ang perang ito para sa walang kwentang ito. Xiao Fangfang, huwag kang magsalita ng kalokohan. Qinfei, Isa kang bigo. Huwag mo akong ipahiya dito. Kitang-kita namang hindi mamahalin damit mo. Tita. Hindi mo alam. Nakita mo ba ang sapatos ng asawa ko? Top luxury brand na Berliet. Alam mo ba ang presyo nito? Kung sasabihin ko sa'yo, baka ikaw ay mamatay sa takot. Hoy, hindi naman mahal, hindi mahal. Ang sapatos ko ay 200,000 yuan lang. Muntik ko nang makalimutan. Ito ay isang bagay na si Qinfei, isang duwag na umaasa sa asawa. Hindi kayang bilhin habang 200,000. Akala ko magkano ang presyo. Xiao Ruyan, ang ugali ng asawa mong walang silbi. Nagpapaduda sa akin. Lihim mong ninanakawan ng kumpanya sa mga taong ito. Mukhang kailangang palitan ang tagapagmana ni Lola. Bakit hindi ka tumahimik? Gusto mo bang ipahamak ang pamilya natin? tumigil ka sa kalokohan. Ruyan. Ang kwintas na ito sa leeg mo, ilang taon mo nang suot, hindi ba? Ang liit-liit, kasing liit ng butil ng bigas. Nakakatawa. Hindi tulad ng asawa kong bumili ng bago sa akin. Yan. Pwede kayang ang maalamat na luha ng anghel, matalas ang mata mo. Ito si Kuya Hao sa subasta, na nagkakahalaga ng 30 milyon. 30 milyon ay walang kwenta. Basta masaya si Fangfang. Sapat na sa akin. Gumastos ka ng 30 milyon para pasayahin ang kasintahan mo. Masyadong magarbo. Talunan ka. Tingnan mo ang iba. Pareho kayong manugang ng pamilyang Xiao. Bakit napakalaki ng pagkakaiba? Ma, huwag mo nang pagtuunan. Peke ang luha ng anghel niya. 20 piso lang yan sa kalsada. Peke. Panloloko lang yan. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ang tunay na luha ng anghel ay kayamanan ng Starry Area Jewelry. Nagkakahalaga ng 100 milyon. Tanging mga kilalang pamilya, tulad ng Yanjing ang makakabili. Mo Hao, hindi mo ba alam na peke ang binili mo? Qinfei, paano mo nalaman ito? Mahal, bakit mo nagawa ito? Mahal, pakinggan mo ako. Ito ay peke nga, pero nagkakahalaga pa rin ng 30 milyon. Ang sapira na ito ay galing Sri Lanka. Kaya yun pala, mahal, mahal kita. Mukhang may mga inggit lang. Inggit, ipakita mo nga ang kwintas mo. HM. Mahal, anong ginagawa mo? Sige, mahal. Para makita niyang mabuti. Alam na ng lahat. Ang tunay na safiro, may patak ng tubig na hindi matutuyo. Tunay nga yan, pero kung bubog. Malinaw na ang resulta. Ano ba ang sinasabi mo? Kung hindi matutuyo ang mga patak, hihingi ako ng tawad sa publiko. Talunan, kung masira mo ang kwintas ko. Kahit ibenta mo ang 2 bato mo. Hoy! Nakita na ito ng lahat. Hindi na kailangang magpaliwanag. Ito ay peke lang. 20 piso lang. Paano nangyari ito? Mo Hao, nagkamali ka sa pagbili? Tama. Lola, tama ka. Putang ang alahiro. Hinayaan pa akong maloko. Jijibain ko yung tindahan niya bukas. Kalimutan mo na. Mahal. Huwag kang magalit. Hindi kita sisisyan. Tama na, Mo Hao. Tigilan mo ang panloloko. Sa tingin ko, ang una mong gustong bilhin ay mga tinda sa kariton. Qinfei, tumigil ka sa pagsasalita kahit papaano marunong siyang magregalo sa asawa. Anong naibigay mo sa anak ko nitong mga nakaraang taon? Nanay, bakit mo tinutulakang magsalita muli si Mo Hao? Wala namang masamang sinabi si Qinfei ngayon. Ano pang masasabi mo? Sa mga taong ito, sa asawa ka lang umasa. Nakapag-ambag ka na ba kahit piso sa pamilya? Tama si EQ.
Nagpakampante rin si Muhaw. Wala namang masama doon. At saka, maraming naitulong si Muhaw sa pamilya nitong mga taon. Isang napakagandang mahirap makakita ng ganyan kahit saan. Isang palabigasan na umaasa sa asawa. Hindi mo kayang pantayan siya. Shin Fei, patuloy mong inuungkat ang maliit kong pagkakamali. Hoy, para kang baliw na aso, ha? Ikaw lang ang talunan. Kahit pekeng kwintas, hindi mo kayang bilhin. Nakatapos ka na ba sa pagsasalita? Di ba't Grima Dingel lang yan? Kung gusto mo, bumili ka ng Grima Dingel ngayon at ibigay sa asawa ko. Talunan ka. Anong pinagsasabi mo? Gusto mo bang patayin si Ruyan? Kinfi, lampas na talaga ang pag-ugali mo. Narinig ko ba ng maayos? Ang tunay na Lagrima de Angel. Talunan. Akala mo ba ikaw ang binatang may-ari ng pamilyang Yanjing? Kung totoong magaling ka, unang maglabas ka ng 30 milyon para tulungan ang kumpanya sa krisis na ito. Tama na, huwag kang makipagtalo sa talunang iyon. Muhaw, di ba't yan ang sinabi mo? May mga balita ka bang ibabalita? Lahat. May kasunduan na ako sa tiyo kong nagtatrabaho sa Tiancheng Group bilang general na direktor. Hayaan ang aking mahal na Pangpang na maging direktor ng marketing department. Maaari na siyang manungkulan sa loob ng 2 araw. Oh, Tutu, di ba't ang Tianjin Group ay isa sa 500 pinakamahusay na kumpanya sa mundo? Siyempre, Lola, sa sandaling maupo siya sa pwesto. Bubuo ako ng buong lakas para isulong ang kooperasyon ng Tiancheng Group at pamilyang Xiao. Sa lalong madaling panahon, ang aming pamilyang Xiao ay magiging nangungunang pamilya sa Summer River City. Tiancheng Group, di ba't pag-aari yan ng pamilyang Qin? Ayos. Muhaw, mula ngayon ikaw na ang pinakamalaking tagapagligtas ng pamilyang di tulad ng mga taluna. Puro kain lang, walang ambag, walang silbi. Ate, malapit nang umunlad ang pamilyang Xiao sa akin, pero hindi mo masolusyonan ang deficit ng kumpanya. Para sa akin, dapat akong maging tagapagmana. Ikaw, hoy, walang paraan. Malinaw sa testamento ng matanda noon, si Ruyan lang ang tagapagmana. Naguguluhan lang noon ang matanda. Ngayon ako ang may huling salita sa... At saka, hayaan nating pakasalan ng pamilya natin si Kinf. Ayos din yon ng matanda. Mukhang ngayon, may aso na ako. CJ, ngayon ipinapahayag kong tagapagmana ng pamilya. Teka, di ba 30 milyon lang? Tutulungan ko ang kumpanyang takpan ang deficit. Hindi lang yon, bibilhin ko rin. Ang tunay na Grima Dingel ay ibibigay ko kay Ruyan. Baliw ka. Ang asong ito na may rabies ay talagang baliw. Nakikipusta ka pa sa akin? Bakit hindi? Sige, kapag natalo ka. Lumuhad ka't dilaan mo sapatos ko. Kung ako ang manalo, Kung kaya mong kunin. Luluhod ako tatawagin kitang lolo. CJ, kasundo. Ha, kapatid, nabaibilib na ako sa'yo. Kinfi, tumigil ka na sa kaguluhan. Nakikiusap ako. Ruyan, totoo na nahabag ako sa'yo nitong 3 taon. Ngunit nanunumpa ako. Simula ngayon, di ko hahayaang mabiktima ka pa. Maniwala ka, gagawin kitang pinakamasaya sa mundo. CJ, nagtiwala ako sa... Ang yabang mo, ikaw na talunan, nagsasatsat pa. Umalis ka na. Lola, 30 taon sa Silangang Pampang, 30 taon sa kanluran. Huwag mong apihin ang mahirap. Sana di ka magsisisi. Binata maestro, pinag-isipan mo ba ng maigi? Payag ako sa pagmana mo sa pamilya. Pangako mo 2 kondisyon. Una, ilipat ang 30 milyon sa account ko agad. Pangalawa, bilihin mo agad ang luha ng anghel. At utusan ng Steri, lae jewelry na ibigay ng pamilyang Xiao sa asawa kong si Xiao Ruyan sa harap ng lahat. Huwag kang mag-alala, Binata Maestro, papadala ako ng tao agad. Binata Maestro, ito ang pinakamataas na black card ng Grand King Group. Kunin mo. CJ, sabihin mong gawin nila kaagad. Opo, Ginoo. Hoy, isa kang talunan. May lakas ka pang pumunta rito? Nasaan ang 30 milyones na napag-usapan? Nasa iyo ba? Oo, di mo ba bibilhin ang tunay na luha ng anghel para kay Ruyan? Bakit ko di pa nakikita sa kanya? Ewan, Ruyan.
Palayasin mo itong talunan. Ayaw namin sa kanya rito. Lola, sandali lang. Shinfei, may pusta tayo noon. Kung di mo makukuha ang 30 milyon, luluhod ka't dilaan sapatos ko. Hahaha, talunan. Dilaan mo na. Sabi ko naman, di mo mapagkakatiwalaan to, di mo ako pinakinggan. Ayan na, nahihiya ka na ngayon. Saan ko ilalagay mukha ko? Di pwede ang karne ng aso. Talunan, akala ko ba, nagsasabi ka lang. Ewan, anong nagmamadali ka? Nagpapalipas ka ng oras. Sabi ko, handa akong matalo. Di mo ba nakita si kapatid? How na inaabot ang paa? Halika't dilaan mo, talunan ka. Itong 200,000 piso na sapatos ang didilaan mo. Sobra-sobra na to para sa'yo. Hahaha. Kayo, wag magmalabis. HMP, talunan. Talunan. Halika't dilaan mo na. 30 milyon lang to. Talunan, palalampasin namin kung makuha mo ngayon. Kung hindi, dapat handa kang umamin ng pagkatalo. Okay lang, ginang. Pero kailangan kong linawin. Kung ilalabas ko ang 30 milyon na ito, hindi ka pinapayagang hawakan ang posisyon ng tagapagmana ng asawa ko muli. At ikaw, kung talagang ilalabas ko ang 30 milyon, kailangan mong lumuhod at tawagin akong lolo. Hahaha, kung talagang may lalabas mo ang 30 milyon na yon, susundin ko ang utos mo. Ano naman? Okay. Okay, nailipat ko na. Humph, mukhang totoo. Tama, isang araw lang. Ikaw, isang talunan. Kaya mong maglabas ng 30 milyon. Hindi ako naniniwala. Kinfi, kalimutan mo na. Tara na. Mahal, maniwala ka sa akin. Talagang napunta sa kumpanya ang pera. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tumawag ka at tanungin ang finance department. Ay loudspeaker mo. Sinong nakakaalam kung nagkaisa kayong lokohin kami? I activate. Ayos, katatanggap lang ng kumpanya ng 30 milyong yuan kanina. Ano? Ako. Impossible. Ano? Matanda. Hindi na magbabago ang posisyon ng asawa ko. Hindi ba? Bakit hindi ka lumuhod at tawagin akong lolo? Hindi bibilang. Hindi talaga to bibilang. Hindi bibilang. Ang daming taong nakatingin sa'yo. Lalaki ka pa ba? Shinfei, tumahimik ka. Ang pera na to, may mali. Oh, tama. Ang pera, Shinfei, paliwanag mo nga kung saan galing ang pera. 30 milyon yun. Posible kayang si Xiao Ruyan ay nagnanakaw mula sa kumpanya sa loob ng maraming taon. Tumigil ka nga sa pagsasalita ng kalokohan. Hindi ako. Shinfei, may ginawa ka bang ilegal sa labas? Okay lang. Sa totoo lang, ako ang batang master ng Yanjin Group. Kamakailan lang, nakita nila ako para bumalik at manahin ang negosyo ng pamilya. Ibinigay nila sa akin ang pera na ito. Hahaha, ang galing-galing mo talagang umarte. Sayang naman kung hindi ka maging aktor. Oo, hahaha. Sabihin mo sa akin ang totoo. Kung hindi, huwag ka nang umuwi. Okay, sa totoo lang, hiniram ko ang pera na to sa malapit na kaibigan. Anong kalokohan yan? 3 taon na ang lumipas. Hindi pa kita nakikitang lumabas kasama ang kaibigan. Humiram ka ba ng pera sa isang nagpapautang? Gamit ang pagkakakilanlan ni Ruyan. Kung talagang humiram ka ng usurer, sinasabi ko sa'yo, magiging masakit para sa ating dalawa. Ibalik mo kaagad. Tara na. Napasok na ang pera sa kumpanya. Nagiging asset na ito ng kumpanya. Hindi ko tatanggapin ang pagbabalik niya. Oo. Tama. Ikaw ang nagpautang ng may patong na interes. Maghanap ka ng paraang bayaran mo ng mag-isa. Nabalitaan kong mga mapagsamantala ang mga nagpapautang na iyon. Madalas silang pumutol ng kamay o paa ng tao. Kumusta, Tita Ruyan? Sa palagay ko, baka hulihin ka at ipagbili. Hahaha. Lola, pabayaan munang magbayad si Kinfi. Humanap tayo ng ibang paraan sa kakulangan ng pondo. Mahal,
Huwag kang mag-alala, ayos lang. Kalokohan iyan. Tumigil ka. Lola, pakiusap. Tama na, sarili mong pagkakamali ang sanhi nito. Wala akong pakialam. Lola, hindi mo ito magagawa. Bilang miyembro ng pamilyang Xiao, kapag may problema ang pamilya, nararapat lang magsakripisyo. Tingnan mo ito. Anong nagawa mo? Nako, anong kaya mong gawin? Tama na. Ako mismo ang humiram ng perang ito. Hindi ako mapagsamantalang nagpapautang. Maniwala ka man o hindi. Ha ha ha, Shinfei. Sino ang maniniwala sa kasinungalingan mo? Sabi mo ikaw ang binatang hari ng Yanjing. Pagkatapos ng ilang sandali, sasabihin mong hiniram mo lang pala. Mukhang may sira ka sa ulo, di ba? Shinfei, ginugulo mo na naman ako. Inay, hindi naman. Inay, Tama na. Tigilang magtalo. Kinfi. Labis akong nadidismaya sa... mahal. Bakit hindi ka naniniwala? Walang problema talaga ang perang iyon. Kapag may nasabi ka pang isa, maghihiwalay na tayo ngayon din. Fang, aking mabuting mukhang, ikaw ang karapat-dapat na tagapagmana ng pamilyang Xiao. Sa huli, malapit ka ng direktor ng grupo Chayanshin. Lola, salamat kay kuya. Pagkatapos ng lahat, ang tiyuhin niya ay general na direktor ng grupo. Sige na. Napakabait ni Mo Hao. Mula ngayon, ang pamilyang Xiao ay aasa sa inyong dalawa. Haha. Lola, huwag kang mag-alala. Madali lang ito para sa akin. Habang nandito ako, ang pamilyang Xiao ay tiyak na uunlad sa Summer River City. Asawa, napakagaling mo. Hindi katulad ng iba na nangungutang para magyabang. Talagang tanga. Haha. Ay, supervisor na ako bukas. Bilhan kita ng dog food para pagandahin ang pagkain mo. Hahaha. Xiao Fangfang. Akala mo ba makakatawag ako? Para tanggalin ka bilang supervisor. Ah, ako. Bakit may asong ng uling na naman? Sabi ko, may mag-aasikaso kaya niyan? Ikaw ay isang talunan. Huwag mo akong ipahiya dito. Ang mga kalokohan mong ito. Gusto kong makita ang magagawa mo para pigilan akong maging supervisor. CJ. Ayos. Tignan natin. Hoy, Kyofu. Tulungan mo akong imbestigahan si Xiao Fangfang. Narinig kong, siya ang magiging direktor ng marketing department ng Chayanshin Group bukas. Huwag nating papasukin sa kumpanya ito. Opo, binata. Kahit pa nagkunwaring may kausap sa telepono, buong palabas talaga ang pinakita mo. Bastos ka at walang talo sa mundo. Basura, sino kang? Akala mo ikaw, maiiwasan ng isang tawag ang pagiging supervisor ko. Huwag kang mag-alala, may tatawag na dapat sa'yo. Tingnan mo, may tumatawag sa'yo. Anong pakialam mo kung may kumakausap sa akin? Hoy, sino ito? Ako si Tang Ruoksu, sekretary ng presidente ng Chayanshin Group. Narinig mo ba? Tinawagan ako mismo ni Secretary Tang. Mag-uupisyal ako bukas. Shinfei, gusto ko malaman kung anong masasabi mo pa. Hahaha, ang galing naman. Pati si sekretary Tang tumawag sa apo. Lahat ito dahil kay... Hahaha. Kaya nga, I suggest kong i-on ang speaker. Dahil nga naman, isang makasaysayang sandali, tayong lahat ay sasaksi. CJ, Fang, ikaw ang magbukas ng speaker. Gusto ko rin marinig. Sige na, Lola, tara na, makinig tayong lahat. Hoy, ikaw ba si Xiao Fang? Oo, opo, Secretary Tang. Hindi mo na kailangang tawagan pa ako. Siguradong hindi ako mal-elate bukas. Sino nagsabing pwede kang pumunta? Huwag kang pumunta bukas. Hoy, may nagsabi bang siya ang magiging supervisor? Sino nagsabi? Bigla kong nakalimutan. Ikaw. Imposible ito. Meron sigurong mali. Anong gagawin natin? Diyos ko. Kung hindi ka maging supervisor, paano makikipag-ugnayan ang pamilya Xiao sa Chayanshin Group? Kinfi, ikaw ba gumawa nito? Sabi ko na sa'yo eh, ako ang binata ng Yanjing. Tigilan mo na ako.
Sabihin mo ang Kanino ka tumawag kanina? Hoy, Sinta, sinabi ko na ang totoo. Hindi ka pa rin naniniwala. Dapat ba akong gumawa ng bagong dahilan? Lanan. CJ, naghanap lang ako ng peking secretary Tang para tawagan si Fangfa. Masaya ka na ba? Qinfei, paano mo nagawa ito? Ay naku, akala mo. HMM, bastos na pamamaraan. Ganyan talaga ang mga talunan. Ikaw, talunan. Mga kalokohan mo. Guardia, paalisin ninyo. Lola, huwag. Qinfei, pakiusap, humingi ka ng tawad kay Lola at sa iba. Wala akong ginawang masama. Bakit ako dapat humingi ng tawad? Qinfei, ikaw na talunan. Maghihimagsik ka ba? Binubwisit mo ako. Qinfei, isang tampalasan ka. Qinfei, bakit ka naghanap ng taong tatawag ng walang kwenta? Kahit anong mangyari, pamilya rin tayo. Pamilya. Itinuturing ba tayong pamilya? Ruyan, nakikita mo na, peke ang kwintas na ipinadala ni Muhao. Pinoprotektahan siya ni Lola. Tinulungan ko ang kumpanya sa problema sa utang. Ano ang sabi nila? Sabi nila ninanakaw mo ang pera ng kumpanya. Ako nang hiram ng pera sa loan shark. Karapat-dapat ba tayong tratuhin ng ganito? Ako, Ruyan, Sinabi ko na ito dati. Gagawin kitang pinakamasayang babae sa mundo. Wala nang mananakot sa atin. Wala nang hahamak sa'yo. Binatang Ginoo, ano ang kailangan mo sa akin? Ang Angel's Tears na sinabi ko sa'yo noon. Kumusta na yon? Ayos na ang lahat. Bukas na daw ibibigay ng jeweler. Mabuti. Dagdag pa, ikalat mo ang balita. Sabihin mo lang na magpapalit ng presidente ang Chayanshin Group. Lahat ng promosyon at negosyong usapan. Hihintayin sa bagong presidente ang desisyon. CJ, Binatang Ginoo. Sino ang bagong presidente? Lola, ang bilis mo kaming patawag. Ano ang nangyari? kakakuha ko lang ng balita. Magpapalit ng presidente ang Chayanshin Group. Lahat ng promosyon at tanggal ang hihintayin sa bagong presidente ang desisyon. Fang, hindi mababago ang posisyon mong supervisor. Di ba? Lola, huwag kang mabahala. Habang nandito si Tito, walang magiging problema sa usaping ito. Hindi sa hindi ka pinagkakatiwalaan ni Lola. May kinalaman ito kay Fang na mamamahala sa kumpanya. Hindi ko papayagan ang kahit anong pagkakamali. Lola, tatawagan ko na si Tito para maingat na itanong ito sa kanya. Ako, ang lakas ng loob mo, isang walang kwentang talunan. Pumunta sa pamilya Xiao, hindi ka natatakot na paalisin. Tinawag tayo rito ng matanda. Hindi kita sinabing pumunta dito, talunan. Pumunta si Izang para kay Ruyan. Umalis ka agad dito. Dumating na si Maestro Zhang. Ruyan. Pinapahanap ko ang sa British Royal Family ng mataas ang presyo. Ito ang puso ko. Tanggapin mo sana. Hindi ko matatanggap ang regalong ito. Anak, Zhang Xuan, kung mangulit ka pa sa asawa ko, huwag mong sisihin ang pagiging bastos ko. Umalis ka na. Talunan, paano ka nang ahas na lokohin ako? Asawa, magsasaya na tayo. tama. Qinfei, sa huli, nandito si Jizang para magbigay ng regalo. Kung ayaw mo, magbigay ka rin ng regalo sa asawa mo. Hindi mo ba ibibigay kay Ruyan ang Angel's Tears? Nasa ang banda na siya. Ano bang nagmamadali? Malapit nang maibigay ang luha ng anghel. Ang yabang mo palagi. Qinfei, lumuhod ka at humingi ng tawad kay Izang. Narinig mo ba yon? Pinaluhod ka na nga ni Lola para humingi ng tawad. Pangako ko yan. Basta't ikakasal ako kay Xiao Ruyan. Aayusin ko ang pagsasamahan ng pamilya mo at ang aming pamilyang Zhang. Qinfei, luhod ka't humingi ng tawad. Anong ginagawa mo? Wala kang pakialam. Anong ginagawa mo? Nandito na ang direktor ng Star Jewelry.
Pwede bang malaman kung sino si Xiao Ruyan? Si Binibining Xiao. Nandito po, ako po si. Si Auruyan. Maaari bang? Hoy, kumusta? Binibining Xiao. Espesyal na regalo po ito para sa inyo. Sana po kayo mismo ang magbukas nito. Naku! Luha ng anghel. Ay, ang ganda. Sinipot talaga. Isang uri lang to sa buo Jiangnan Province. Sino nagbigay nito sa apo kong ginto? Di ba nasabi ko na? Kumpara sa peking alahas ni Mo Hao, bumili ako ng tunay na luha ng anghel para kay Ruyan. Nadaya lang ako noon eh. Tsaka, ang luha ng anghel na to, hindi galing sa'yo yan. Tama. Imposibleng mabili mo to. Saan ka kumuha ng pambili? Hoy, pwedeng malaman kung sino nagregalo nito. Paumanhin. Binibining Xiao. May patakaran po kami, hindi maaaring magbigay ng impormasyon tungkol sa mga kliyente, basta't isa siyang binata mula sa pamilyang Yanjing. Pamilyang Yanjing. Swerteng pagkakataon. Magtapat na ako. Ako pala yung misteryosong binata mula Yanjing. Kahit 100 milyon ang nagastos ko, basta't magustuhan ni Ruyan, walang kwenta tong perang to. Ahahaw. Palamang pala itong plano ni Jizang. Hoy, kaya pala, di ba? Shi Fei, gusto mo bang masampal sa harap ng tao? Sabi ko nga, saan ka kumuha ng pambili ng luha ng anghel? Ikaw, kahit kahon nito, hindi mo kayang bilhin. Zhang Xuan. Ngayon lang, naunawaan ko. Kung gaano kabastos ang taong, walang hiya. Ikaw, sarahan mo ang bunganga mo. Wala kang kwentang tao. Bakit ako tatahimik? Sa akin talaga dapat ang kwintas na to. Paalisin niyo na si Qin Fei dito. Ha. Ito ang kapalit ng pagpapanggap. Binibini, maaari ko ba kayong patawagin dito para patunayan kung sino nagbigay ng kwintas kay Ruyan? Alam naman nating lahat na, ang makakabili ng ganitong kwintas ay di pangkaraniwan. Kung may magkukunwaring may-ari nito, masasangkot ka rin sa kaparusahan. Wala nang kailangang tawagan pa. Malinaw na sinabi na niya ang lahat. Ako lang ang batang maestro dito. Naiintindihan mo? Qin Fei, may sira ba ang utak mo? Halatang halata na. Eto na naman tayo. Kulang pa ba ang isang sampal sa'yo? Di ka pa nasasapawan? Gusto mo bang mapahiya ulit? Shy, nagseselos lang. Nag-aambisyong makipagkumpetensya kay Maestro Zhang. Di mo ba alam na wala ka, kahit kititing na karapatan sa kanya? Maestro Zhang, huwag kang magalit. Wala namang kwenta yang loser na yan, tungkol sa kasal namin ni Ruyan. Ako ang may huling salita dito. Kumusta, maginoong kliyente? Nais kong kumpirmahin, ang Angel Steer na inubos mo sa kumpanya namin. Ito ba ay nakareserba para kay Maestro Zhang ng Yanji? Ano? Ang lalaking Zhang na yon ay nang-ahas na, magkunwari bilang ating batang maestro? Ipag-utos mo siyang lumuhad at humingi ng tawad sa aking batang maestro sa lalong madaling panahon. Kung hindi, mawawala ang angkan Zhang sa Yanjing. Zhang Xuan, narinig mo ba? Lumuhod ka. Ikaw na loser. Paano ka nang-ahas na magsalita sa akin ng ganyan? Ginoong Zhang, ano ang nangyayari? Kalokohan yan. Ano kung hindi ako nagbigay? Anong magagawa ng pamilya Xiao sa amin? Binabalaan kita kung hindi ako makakasal kay Xiao Ruyan sa loob ng 10 araw. Papano ang buong angka ninyong Xiao? Umalis ka na. Ngayong naipamahagi na ang kwintas, mauna na ako. Ano ang dapat nating gawin? Nasaktan natin ngayon si Maestro Zhang. Ano ang gagawin ko? Lola, sa palagay ko, ipadala na lang natin si Xiao Ruyan sa kanya. Tungkol naman kay Qin Fei, itong walang kwenta, palabasin natin para mamalamus sa lansangan. Hoy, hindi ka ba natatakot sakit? Ako ang nagbigay ng Angel Steer kay Ruyan. Ako ang batang maestro ng Yanjing. Qin Fei, nababaliw ka na ba? Kahit pa hindi galing kay Jizang ang kwintas, imposibleng ikaw ang may-ari niyan. Oo, Qin Fei. Hindi mo ba narinig na, ang parusa sa pag-angkin ng walang karapatan ay napakabigat, ate, para sa inang tiwala, sawa na sa buhay asawa mo.
Kinfi, di ko alam kung anong klaseng tao ka. Di ba't may utang kang 30 milyon? Kunin mo na ang kwintas para bayaran yon. Mahal, Tanggapin mo o hindi. Kung hindi mo tatanggapin, huwag ka nang umuwi ngayong araw. Teka, Kinfi, ibigay mo sa akin ang Angel's Tear. Naagrabyado mo si Giz at maaaring mapahamak ang pamilyang Xiao anumang oras. Kukumpiskahin ko ang kwintas na ito. Ito ay magsisilbi bayad pinsala sa mga nawala sa pamilyang Xiao. ako ang nagbigay nito kay Ruyan. Bakit ko ibibigay sa'yo? Qin Fei, tumahimik ka. Ang sabi ko ay luha ng anghel. Hindi galing sa gago ng si Zhang Xuan. Hindi ka naniwala kaya ako nagpakabayani. Nahiya't nag-init ang ulo niya. Ikaw. Sa tingin mo ako sumira sa Angkan Xiao. Ano-anong? Isang talunan ka lang. Paano ka nangahas mang insulto ngayon? Kapag may gumalang kahit kunting bagay, dapat kong igalang rin. Sasabihin ko sa'yo, pagdating ng tamang panahon, syempre isasama ko si Ruyan. Pero ikaw, kung mawawala ang Angkan Xiao, wala akong kinalaman kung sakaling magpalimos ka sa kalsada. Kinfi, sabi mo ng talunang to ay matalas ngayon. Wala akong pake. Ruyan, ibigay mo ang kwintas. Lola. Hindi. Dapat kunin ni Kinfei ang kwintas para bayaran utang. Mang-iinsulto ka rin ba? Ikaw, Lola. Lola. Kumusta ka? Tumawag ng ambulansya. Lola. Tulong. Mahal, tumawag tiyo ko kanina. Nagpalit ng presidente sa Tiancheng Group, at posisyon mo. Desisyon niya at ng dating presidente. Anong dapat kong gawin? Huwag kang mag-alala. Ayos lang. Samahan mo ako sa Tiancheng Group. Ikwento mo ng maayos sa tiyo ko. Wala namang problema. Ayos yan. Hoy, Unan, narinig mo ba? Bukas ako pa rin ang supervisor. Tigil mo yung panloloko sa akin. CJ, tingnan natin bukas. Tapos ka nang magsalita. Nagsasalita ka pa rin tungkol sa supervisor. Hindi pa natin alam kalagayan ni Lola. Mahal na mahal ka niya dati. Wala kang pag-aalala? Huwag kang mag-alala. Si Lola, may swerte at tadhana siya. Siyempre, gagaling din si Lola. Duktang, ligtas na ba si Lola? Dokta, kumusta si Lola? Anong nangyari? Dok, sinabi ko na noon. May brain thrombosis si Lola. Hindi dapat magalit. Sobrang galit niya ngayon. Nagkaroon ng relapse. Natatakot ako. Anong kinatatakot mo? Baka maging gulay na lang siya. Ano? Dokta, kailangan mong iligtas si Lola. Hindi pwedeng magkasakit si Lola. Oo, hindi pa napirmahan ang testamento para makuha ko ang mana. Hindi pwedeng may mangyari ngayon. Duktang, dapat mong iligtas si Lola. Kahit magkano ang gastos, babayaran namin. Lahat. Hindi ito usapin ng pera. Isang tao lang ang makakaligtas kay Lola. Si Joe Ferren, doktor ng tradisyonal na gamot sa Jiangxia. Ginoong Joe. Ano? Yung ginoong Joe Bang, nagpapatingin lang kapag gusto niya. Moody talaga si Jijo. Kahit kayong prominenteng pamilya sa Jiangxia, kung gusto nyong magpatingin sa kanya, kailangang magpabok ng ilang buwan. Wala akong mas magandang paraan. Sa anuman, Dapat tayong lahat magpursiging mahanap si Ingiz. Kung mamatay ang Lola, Mahal, huwag kang mag-alala. Kung wala ka talagang magagawa, hayaan mo akong tawagin si Emazu dito. pwede bang tigilan mo na ako? Isa kang Unan, nagalit ang Lola dahil sa iyo, nangangahas ka pang sabihing matatawag mo si Mr. Joe. Maghanap ka na naman ba na kaibigan mong magpanggap? Gusto mo bang mamatay ang Lola? syempre, ikaw, walang puso't malamig na talunan. Mula nang sumapi ka sa pamilyang Xiao, ang pagkaintinumin ay sa pamilya Xiao. Nagsasalita ka parang wala kang pakialam. Ako. Tama na. Ang pinakamahalaga ngayon ay hanapin si Ingiz. Madali lang ito, ako na ang bahala. Huwag mong kalimutan, ang tiyo ko ang general na direktor ng Tiancheng Group. Tiyak na may koneksyon kay Mr. Joe. Asawa, ang galing mo. Mahal, huwag kang mag-alala. Hintayin mong iligtas ko ang Lola. Pagkatapos, tiyak na papalitan ka ng Lola bilang tagapagmana ng Angkan Xiao. Huwag kang mag-alala. Tatawag na ako ngayon. Si
Sige, naiintindihan ko. Asawa, kumusta na? Kailan makakapunta si Mr.? May kailangan ba tayong ihanda? Ang malas ng araw na ito, wala si Mr. Joe sa bahay. May nagsabing pumunta siya sa Yanjing para sa pasyente. Lola. Sa tingin ko hindi mo kaya siyang anyayahan. Hoy, sabi ko, paano mo nalaman? Isa kang talunan, ano ba ang alam mo? Kung ang galing-galing mo, sige, puntahan mo si Mr. Joe sa Yanjing. Tumigil ka nang magsalita. Mahal, sabi ko hindi kita pababayaan. Mahal, huwag kang mag-alala. Tatawagin ko na si Emazio. Hoy, Tito Phil. May sakit ang lola ng asawa ko. Ngayon pa niyo aanyayahan si Emazio na pumunta sa Jinhui Hospital para gamutin. Sa lalong madaling panahon. Ha. Nagsisimula ka ng maghanap ng artista. Pwede bang tigilan mo yung katawa-tawa mong ugali? Di ba, Tito Fu? Sino ba siya? Ni hindi ko siya kilala. Ibig sabihin wala talagang ganoong tao. Alam mo, Shin Fei, bakit hindi ka magkomedya? Nako, tawa ko ng tawa hanggang sumakit ang tiyan ko. Isang hamak na duwag. Ha. Nako, ang galing ng pag-arte parang totoo. Magtataka pa ba ako kung magsasabi ka ng kalokohan? Sasabihin mo bang ikaw ay ang batang tagapagmana ng Grand Chin Group? Dati akong batang tagapagmana ng Grand Kin Group. Diyos ko, anong ginagawa mo? Maaari bang itanong, hindi ako mapigil ang tumawa. Sumasakit na ang tiyan ko. Kailangan kong pumunta sa CR. Hindi ko talaga inasahan yon. Ang biro mo pala ay pang laxative din. Ha. CR muna ako. Magandang balita. Napakagandang balita. Kitatanggap ko lang ng abiso. Sige nang. Joe, pumayag si Jijo na tingnan ng lola natin. Papunta na rito ngayon. Talaga. Ang galing. Lola, maliligtas na si Lola. Jijo, tiyak na halina ng sinseridad ng asawa ko kahit manggaling pa sa Yanji. Mukha nga. Hindi katulad ng palpak sa pamilya natin. Mabuti sana kung siya ay kahit 1% ng kakayahan ni Muhaw. May mali dito. Sa palagay mo ba, posible, tumalab ang tawag ni Kinf? Hiha, tanga ka pa rin. Umaasa ka pa sa walang kwentang yun. Ate, tigilan mo nga. Paano kayang isang palpak ang makapag-eniaya kay Jijo? Sabi ko sa'yo, nagkataon lang ng pagkakataon. Nagkakamali ba ako? Anong iniisip mo? Kung talagang magaling siyang tao, bakit 3 taon nating siya'y tinitiis lang? Tingnan natin. Sino ito? Mahal, ang galing mo talaga. Naianyaya mo talaga si Jijo. Muhaw, napakatalino mo kumpara sa walang kwentang Chin Fei. Hindi niya kaya anyayahan si Jijo. Hindi mo man lang naisip kung sino ako. Jijo, narito ka ba dahil sa tito? Kung siya ang tumawag? Sino ka ba talaga? Tigilan ang kalokasan at gawin mo na ang dapat. Walang kwenta talaga si Muhaw. Hoy, walang kwenta kang tao. Ang kapal mo. Ngayon ay Kin. Zeo. Ang tagal nating di nagkita. Kumusta na? Mabuti naman. Salamat sa'yo. Zolao, mahal, magkakilala ba talaga kayo? Mahal. Bago tayo ikinasal. Ilang taon akong kapitbahay ni Ezeo. Matagal na kaming magkakilala. At magkaibigan kami. Imposible. Mabuti. Zeo, sundan mo ako. Pakiusap, Ezeo. Kinfi. Maraming salamat. Di ko inakalang maanyaya mo talaga si Ezeo. Mahal, di ba't sinabi ko na sa'yo, hindi kita pababayaan pang mamasama. Kahit kailanman. Swertihan lang ang pagkilala sa doktor. Hindi naman iyon nakakamangha. Nanay, Hindi ba, Shin Fei? Huwag mong isipin na ikaw ang nakapag-anyaya. Nagpapasalamat ang pamilya Xiao sa'yo. Oo. May nagpapanggap lang na mayaman. Sa totoo lang, nakatapak ka lang ng tae ng aso. Nagkataon lang na magkakilala. Pero, hindi mo mababago na isa kang palpak. Pero ang totoo, ako ang nag-anyaya kay Ezeo. Di ko alam sino nagsabi niyan. Nasa Yanjing na ngayon si Ezeo. Paano ko malalaman kung di siya umalis? Ezeo.
Kumusta na, ang lola ko? Huwag kang mag-alala, magigising na si NJ, Xiao. Zeo, talagang parang Diyos ang paggaling mo. Hanga na hanga ako sa'yo. Walang kahirap-hirap yan. Yeah, Ginoong Qin. Nilinglang mo lang sarili mo. Qin Fei, swerteng-swerto ka ngayon. Pero, huwag kang mangarap na magbago ang iyong estado sa pamilyang Xiao. Sa kakayahan ko, at mga koneksyon, habang buhay mong hindi ito makakamtan. Totoo. Hindi ko sinasabing ang asawa ko, Qin Fei, kahit ang pulubi sa kalye ay mas mabuti pa sa... Hoy, ako ang nagsasabi. Ano, Lao Zhou, huwag kang lalapit kay Qin Fei sa hinaharap. Sinasabi ko sa'yo, siya ay kilalang walang kwentang manugang, sadyang siya. Kapag nakisalamuha ka sa kanya, tiyak na magdadala ito ng kamalasan. Bata, swerte ko yan, wala kang pakialam. Pero ang sigurado, malas ang kapalaran mo. Ginoong Joe, anong ibig mong sabihin? Yeah, ilang dekada na akong nagmamanggamot. Isang tingin lang, alam ko na. Kung malusog ka o hindi. Namumutla at namumugto ang mukha mo. Hindi naman mainit ngayon. Pero pawisin ka sa noo. Palatandaan ito ng kahinaan sa bato. Asawa, alam ko na kung bakit sandali ka lang sa kama. Muhaw, ikaw pala'y mabilis umaksyon. Qin Fei, may karapatan ka bang mangutya sa akin? Tingnan mo nga sarili mo. Bata. Unahin mong asikasuhin ang sarili mo. Sa mga sintomas mo ngayon, magiging baog ka habang buhay, sa loob ng 1 buwan. Kumpirmado ang sakit mo. Ako lang ang makagagamot nito. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo ang iba. Anong dapat nating gawin? Ibig sabihin, nakikita ng Diyos ang ginagawa natin. Qin Fei, tumahimik ka. Ginoong Joe, pakiusap, iligtas mo ang asawa ko, handang-handa akong magbayad ng kahit ano. Ginoong Joe, bilasin mo, pakiusap, iligtas mo ako agad. Naghihintay na akong makarga ng apo. Bata, hindi ito usapin ng pera. May prinsipyo ako sa paggamot. Hindi tumatanggap mula sa mapagmalabis. Ngunit ikaw, paulit-ulit na naninira, at nagpapahiya, kay Ginoong Qin, kaya, Hoy, kailan ba ako naging agresibo? Hayagan itong kahinaan ng babaeng to. siya pa alam. Ginoong Joe, Ginoong Joe, Dr. Joe. Sa totoo lang, nagbibiro lang kami kay Qin Fei. Hindi ba, asawa? Tama. Ginoong Joe, sa katunayan, iginagalang namin si Qin Wei. Igalang? Anong uri ng respeto? Hindi mabubuhay ng walang anak kung hindi ang posisyon ng tagapagmana, mapapasa kay Ruyan. Ha. Qin Fei, kasalanan ko kanina. Tulungan mo ako. Magmura ka ng konti. Hoy, madaling sabihin, kailangan mo ng tunay na pagiging tapat. Halimbawa, isauli mo ang 30 milyon na ibinigay ko sa kumpanya noon. Qin Fei, huwag kang magmalabis. 30 milyon. Qin Fei, bakit di mo subukang kunin? Sinasabi ko sa'yo, ang kapal mo talaga. Kapal. Di maghintay ka na lang maging walang kwenta habang buhay. Ikaw, Qin Fei, pwedeng tawaran. Tawaran? Well, parang di ka seryoso. Pagkatapos, mukhang ayaw mo nang gumaling. Paalam. Ginoong Joe, huwag kang umalis. Ginoong Joe. Sige na. Qin Fei, babalik ako. Yang 30 milyon mo. Binigay ko na. Hoy. Ipagbili mo ang bilya ko at yung Cullinan. Anong bakit? Tigil mo yung kalokohan. Sa kalahating oras, kapag di mo naayos, mag-resign ka na. Qin Fei, nai-transfer ko na ang 30 milyon. Sa Kihong Commercial Bank Card, nanggaling ang 30 milyon. Binalik lang din pala. Yang 30 milyon na yan. Ginoong Joe, pwedeng mag-diagnose ka na? Sundan mo ako. Ha. Ginoong Joe, yun lang.
Pinagdudahan mo ba ang kakayahan ko? Hindi naman. Saan ako nakakapagduda? Ikaw ang pinakamagaling na doktor sa Jiangxia. Ginoong Joe, maraming salamat. Qin Fei, ano pang pananakot ang kaya mo ngayon? Sasabihin ko, mababawi ko rin yung 30 milyon mo. Ganun talaga, huwag ka masyadong kampante. Paggising na si Lola, malalaman mo ang katapat mo. Mukhang imposibleng ikaw ang makakabawi ng 30 milyon. Ginoong Zhao, i-transfer ko ang 30 milyon. Ipakaliim sa Red Cross para sa akin. Ikaw. Sige, magaling talaga. Pero sa huli, ikaw pa rin ang mahirap, di ba? Siyempre, sabi ko sa'yo, hindi mo kami kayang pantayan. Qin Fei, talunan ka. Ang lakas mo mag-donate ng 30 milyon. Gusto mo ba akong mamatay sa galit? Gising na si Mrs. Xiao. Dali, puntahan natin. Narinig kong si Iizu ang nagligtas sa akin. Mo Hao. Ikaw ang nag-imbita. I donate mo sa Red Cross. Salamat sa'yo, sa pagligtas ng buhay ko. Ikaw ang tunay na mabuting manugang ng pamilya Xiao. Hindi katulad ng talunang iyo. Lola, pwede bang mas mabait ka sa akin? Ganun pa man, inimbita ko si Eze dito. Ikaw lang. Mga walang kwenta. Lola, si Iizu ay talagang inanyayahan ni Qin Fei. Nagsinungaling ka rin sa akin. Hindi nagsinungaling si Qin Fei ngayon, inay. Posible ba? Anong kakayahan mayroon si Qin Fei para imbitahin si Iizu? Lola, wala talagang kakayahan si Qin. Makinig ka. Ginamit pa niya si Jijo. Para takutin ako, ninakawan pa ako ng 30 milyon. Ha, loser ka talaga. Talunan, gusto mo pa ba akong galitin? Ha? Lola, huwag kang magkaganyan. May dalawang magandang balita ako tungkol sa pagiging supervisor ni Fangfang. Naipaliwanag ko na, isa lang malinis na pagkakamali. Ha. May magandang balita rin sa wakas. Tama. Magaling pa rin si Kuya Hao. Laging may dala ng iba't ibang sorpresa sa pamilya nating Xiao. Di tulad ng ibang talunan, walang kakayahan, puro paninira lang ang alam. Royan, maghiwalay na kayo ni Qin Fei sa lalong madaling panahon. Makipagrelasyon ka kay Jiza, kung ganoon, baka mas maging maayos buhay mo. Xiao Fangfang, mag-ingat ka sa mga salita mo. Ang supervisor ng Jianxing Group ay hindi para sa katulad mong tao. Sarahan mo ang bunganga mo. Nang aapi ka na rin sa akin, gusto mo pa ba akong galitin? Ha? Qin Fei, tumigil ka nga sa pagsasalita. Okay, kakagising lang ni Lola. Kung may mangyari sa kanya, hindi kita palalampasin. Sige na, hindi na ako magsasalita. Xiao Fangfang, magkita-kita rin tayo. Sino ang nagpakapal ng mukha para magsalita ng ganyan? Lola, huwag kang magalit. Huwag mo nang pansinin ang ganitong klaseng tao. Ako na ang bahala sa posisyon. Mainggit sila. CJ, Qin Fei, sabi ko ng talunan ka, anong ginagawa mo dito? Alam ko, Qin Fei, nagseselos ka, na ako ang maging supervisor dito, kaya naghahanap ka ng trabaho dito, ha? Naghahanap ng trabaho. Malapit na. Malapit? Qin Fei, talunan ka talaga, saan mo nakukuha ang lakas ng loob? Hoy, paano ang ganito? Lumuhad ka sa harap ko, at tumahol ng 2 beses parang aso, papagkukunwari kitang security guard. Ha, ayos na ayos. Dapat gumanap bilang aso ang isang aso. Hintayin mong maging supervisor ako dito. Maglilingkod ka sa akin ng buong puso. Kung hindi, papaalisin kita kahit kailan. Xiao Fangfang, sabi ko nang hindi ka karapat dapat maging supervisor. Para maging totoo, sa katunayan, ako ang bagong presidente ng Jianxing Group. Narito ako para umupo sa pwesto ngayon. Tigilan mo ang biro. Sinabi ko kahapon, na magkakaroon ng bagong presidente ang Jianxing Group. Kaya ginagawa mo ito sa akin ngayon, ha? Anong klaseng pang-internasyonal na biro ito? Karapat-dapat ka bang maging bagong presidente? Xiao Fangfang, sinong nanloloko sa'yo? Nakangahas kang sumalungat sa akin. Maghintay ka, sisi ka.
Talunan. Sino ka para umasta? Nasaktan ba kita? At magsisisi ako? HMM, magsalaysay ako tungkol sa bagong presidente. Matagal na akong hinihintay sa opisina. Ikaw, ang presidente, sinong akala mo sino ka? Sa tingin ko, hindi mo karapat-dapat dilaan ang sapatos ng presidente. Asawa, huwag mong sayangin ang oras dito. Magmadali ka sa opisina ng presidente. Ibig ko nang umupo sa pwesto. CJ, hihintayin kita sa opisina. Sana mapanatili mo yung kayabangan mo. P asterisk ng Y. Loko ka. Hoy, kayong dalawa. Halika rito. Ginoong mo. Anong utos ninyo? Nagkunwaring bagong presidente ang taong ito. At labis akong naabala. Ano sa tingin mong dapat gawin? Sawa ka na bang mabuhay? Ha? Lumayas ka na rito. Nakangahas kang magsalita ng ganyan. Hindi magtatagal at pagsisisihan mo to. Pagsisisi, papagsisihin kita ngayon din. Tama. Bugbugin mo ng gusto para sa akin. Tigil. Anong ginagawa ninyong dalawa? Kalihimtang, may baliw dito. Nagpanggap siyang bagong presidente. Totoo. Itong mabahong pulubi. Ginoong Qin, paumanhin po. Huli na ako. Binatang Ginoong Chin, Toong Chin. Binatang Ginoong Chin. Binatang Ginoong Chin, Toong Chin. Kayo'y pinatanggal na sa trabaho. Kalihimtang. Bakit? Siya ang bagong presidente ng Chanshin Group. Sabihin mo kung bakit. Imposible. Siya ang presidente, isang walang kwentang manugang lang siya ng pamilyang Chin. Mas mababa pa siya sa aso sa pamilya. Paano siya naging presidente? Tama, kalihimtang. Nagkakamali ka ba ng tao? Paano naging presidente itong talunan? Wala akong pakialam kung sino ka. Simula ngayon, hindi ka welcome sa Chanshin Group. Lumayas ka na. Kalihimtan. Ginoong Chin. Aminin naming nagkamali kami. Bigyan niyo kami ng panibagong pagkakataon. Ginoong Qin, amoy aso ang aming tingin kaya hindi ka namin nakilala. Patawad. Bigyan niyo po kami ng tsansa. May pamilya kaming pinapakain. Hindi ko kayang mawalan ng trabaho. Sinabi ko lang, hindi magtatagal at pagsisisihan mo to. Lumayas ka. Pinapalayas ka na ni Ginoong Qin. Hindi mo ba narinig? Bilisan mo. Aalis na kami. Tara na. Ginoong Qin, pakiusap. Ako, parang totoo ang pag-arte nitong babae. Sa tingin ko, nagpe-perform lang sila. Tingnan natin. Shin Fei, huminto ka dyan. Shin Fei, ang galing mong magpanggap. Kinuha mo ang 30 milyon ko kahapon. Sabi mo idodonasyon. Sa totoo lang, ginamit para suhulan ng talihim na to, para pagtulungan kami. Talaga. Bantayan mo ang iyong bibig. Ikaw ang dapat mag-ingat sa iyong mga salita. Isang sekretarya lang ng Pangulo. Anong tunay na kapangyarihan mayroon ka? Ang tiyuhin ng asawa ko ang general na direktor dito o tinutulungan mo itong talunan ng ganito. Dahil may relasyon kayong dalawa. Xiao Fangfang, mag-ingat ka sa iyong pananalita. Sa susunod na magsalita ka ng kalokohan, huwag mo akong sisihin kung maging bastos ako. Shin Fei, talagang magaling kang artista. Kunin mo ang 30 milyon na, ninakaw mo kahapon, at sinabi mong idinonate mo. Lumalabas na niloloko mo ang asawa mo. Shin Fei, napakawalang hiya mong tao. Baka si Xiao Ruyan ay hindi rin maganda. Mahal, may katuturan ng sinabi mo. Humph. Sa opinyon ko, nakapag-imbita kay Jijo kahapon, hindi dahil magkapit-bahay sila, kundi dahil dinala ni Shin Fei ang asawa niya, Xiao Ruyan. Sa kama ng ibang tao. Putang ina. Asawa, Shin Fei, paano ka nang ahas manapak sa asawa ko? Ang tiyuhin niya ang general na direktor dito, kaya kanyang patayin sa isang salita at walang mag-aalaga sa'yo. Shin Fei, putang ina, paano mo ko nasapak, hayop ka? Papatayin kita, demonyo. Anong ginagawa mo dito? Pamangkin, paano ka napunta sa ganito? Tiyuhin, nagkakalat ang babaeng to sa aming walang kwentang pamilya, manugang. Nagkutsabahan sila para magpanggap. Sinasabing si Shin Fei ang bagong presidente ng grupo Tiansheng. Pinagbuhatan pa ako ng kamay. Secretary Tang, ano ang nangyayari? Ipaliwanag mo. Ang paliwanag ko ay, Sibjen, Qin na ito ang bagong presidenteng nanunumpang ngayon. Paulit-ulit na minumura ng pamangkin mo ang bagong presidente. Hinadlangan pa ang pag-upo ng bagong presidente.
Isang tampal lang ay maliit na parusa. Kalokohan. Matagal ko nang kilala si Qin Fei. Tingnan mo, ang suot niyang yan ay hindi aabot ng 200 yuan. Paano siya maging bagong presidente? Ang sinabi ng pamangkin ko ay totoo, di ba? May relasyon kayo niyan. Mus Yuan, di ba? General na direktor, di ba? Natanggal ka na. Umalis ka sa grupo Chayansheng ngayon din. Hahaha, katawa-tawa. Sino ka ba? Mahigit 10 taon na ako sa grupo Chayansheng. Walang may lakas ng loob na mambasto sa akin. Binibigyan kita ng 1 segundo. Gumapang kang parang aso ngayon din. Kung hindi, gagawan kita ng matinding problema. Bibigyan din kita ng 1 segundo. Humingi ka ng tawad kay Secretary Tang ngayon din. At ikaw, Mo Hao. Humiling ng kapatawaran sa akin at sa asawa ko ngayon din. Shi Fei, mukhang sawa ka ng mabuhay, di ba? Tiyuhin, turuan mo siya ng leksyon para sa akin. Turuan ako ng leksyon. Wala kang karapatan. Mo Hao, kung may bayag ka, sumama ka sa opisina ng presidente. Naghihintay pa ang dating presidente na iabot ko ang trabaho. CJ. Kaya pagbibigyan ko ang kahilingan mo. At ikaw, Tang Ruoksu. Papaalisin kita sa pamamagitan ng ating boss. Hahaha, Qin Fei. Kung sisuko ka ngayon, inaamin mong talunan ka, isang basura. CJ. Pag-uusapan natin ito. Muzyuan. Wala ka ng pag-asa. Ikaw ang talunan dito. Umalis ka. Huli na kung magsisisi ka ngayon. Ikaw ang dapat magsisi. Ayos lang, ginagalaw mo ang puwet mo para ilantad ang katotohanan tungkol sa akin. Ginoong Wang, nakikipagrelasyon ito kay Secretary Tang. Oo, ayon kay Secretary Tang, si Qin Fei, isang walang silbing manugang, ang bagong pangulo. Tatawagin ko ang seguridad ngayon para baliin ang mga binti nila. Binatang Guro Qin. Ginoong Qin, taos puso akong humihingi. Kaya aanyayahan natin si Secretary Tang. CJ. Ginoong Wang, nagkakamali ka ba? Siya ang kilalang walang kwentang manugang ng pamilyang Xiao. Paano siya naging Guro Qin? Paano naging Ginoong Qin? Tumahimik kayo, pareho kayo. Paano mo nagawang tawagin si Ginoong Qin ng ganyan? Gustong-gusto mong mamatay? Dilat ang mga asong mata mo at tingnang mabuti. Ito si Qin Fei ng Yanjing, ang binatang Guro Qin, at bagong pangulo ng Tiansheng Group. Yanjing. Ang pamilyang Qin na pinakamakapangyarihan sa Yanjing. Hindi ito panaginip. Guro Qin, bulag akong parang paniki. Maliit ang tingin sa iba. Nadaya na naman ako. Patawarin mo ako kahit isang beses. Ha, pagbigyan mo na ako uli. Ginoong Qin, binatang Guro Qin. Binatang guro, nagmalaki ako sa iyong mga asong mata. Hindi ko talaga kilala ang pagkatao mo. Nakikiusap ako. Ipagkaloob mo ang buhay ko. Ha, binatang Guro Qin, kaya ko. Sabi mo may malaking pagkatao ka. Bakit ka pumunta sa pamilyang Xiao? Pagkatapos ng ilang taon, dati ko nang sinabi sa'yo. Kung nasaktan kita, magsisisi ka. Mus Yuan, tinanggal ka na. Umalis ka ngayon din. Tungkol naman sa'yo, Mo Hao. Hindi mo ba alam ang katayuan ng pamilyang Qin sa Yanjing, di ba? Ano ang sinabi mo kanina? Kahit patayin kita at itapon sa kalye. Walang magrereklamo, Ginoong Qin. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Nakikita mo, nagsumikap ako sa pamilyang Qin ng maraming taon. Hirap na hirap ako maabot itong posisyon. Pwede bang bigyan mo ako ng sansa? Handang magsimula muli. Magsisimula ako mula sa baba, Guro Qin. Lolo Qin Fei, nagmamakaawa ako. Huwag mo akong patayin, pwede ba? Basta huwag mo akong patayin, gagawin ko lahat ng utos mo. Maghahanda ako ng tsaa. Kahit pariin ko pa ang sapatos mo. Sige na, ayos lang. Hindi ako kasing sama ng iniisip mo. Oo, makapangyarihan si Guro Qin. Maginoo si Guro Qin. Ginoong Qin, kahit nasa 100 palapag na taas ako, ang abot ng tingin ko'y paa mo lamang. Hahaha. Tigil na. Kayong dalawa, umalis na kayo sa Summer River City. Ayaw ko nang makita kayong muli. Pag hindi, huwag niyo akong sisihin sa pagiging bastos.
Narinig mo ba? Bakit hindi mo pasalamatan si Ginoong Chin? Salamat, Ginoong Qin. CJ, umalis ka na. Teka, Hoy, Guru Chin. Patawarin mo po ako. Ayokong mamatay. ganoon ba ako kasama sa paningin mo? Ang taong marumi ang isip, marumi rin ang iniisip. Tungkol sa aking identidad bilang tagapagmana ng Qin, huwag mong sasabihin kaninuman. Pati sa asawa kong si Xiao Ruyan. Kung hindi, huwag kang mag-alala, wala kang dapat ikatakot. Talagang wala kaming sasabihin. Maaasahan mo kami. Makakapagtiwala ka. Guru Chin, kapag may nasabi ako, mawawalan ako ng lakas habang buhay. Sige na, umalis ka na. Ayos lang. Impotent, nagbobobo ka ba? Tiyo, asawa, nasaan si Chin Fei? Nasugatan ba yung luging yun? At, kailan ako magiging supervisor? Tiyo, Tinanggal ka na sa Mo family. Mula ngayon, sa impyerno ka na mamalimos. Tiyo, ano ang nangyayari? ikaw ang may kasalanan. Mohaw, nababaliw ka ba? Gag ang babae. Ayaw na kitang makita. Humph. Ginoong Qin, ang bagong bidding para sa partners. Paano mo gustong ayusin ang patakaran? Hi, kung ibibigay ko sa asawa ko ang proyekto, talagang matutuwa siya. Ay, ang bidding. Hi, mahal ko. Hoy, sige na, pupunta na ako ngayon din. CJ. Ay, kalihimtang, papuntahin mo ako sa... Hoy, sige na, ako na ang bahala. Pangulo, ingat po kayo. Di inaasahan, ang tagapagmana ng Qin family. Sa Yanjin ay takot sa asawa. Qin Fei, anong gusto mong sabihin ko? Ito university class reunion. Bakit ganyan ang suot mo? Mahal, wala akong oras umuwi para magpalit. Ruyan, narito ka. Tara na, maupo ka nga. Ruyan, ipakilala ko sa iyo. Si Gihi Zhang mula sa head office, Zhang Xuan. Kami ni Zheng Nan. Nagtrabaho na kami sa kumpanya ni It. Bakit ka nandito? Mahal, tara na. Chin Fei. Takot ka ba sa akin? Kung ayaw mong sumama, umalis ka na. Ito ang alumni gathering ni Ruyan. Dapat siyang manatili. Ruyan, huwag mong ipahiya ang mga kaklase natin, di ba? Takot ako sa'yo. Chin Fei. Talagang kahabag-habag. Wala kang pwesto dito. Doon ka na lang sa pinto at manood. Sige na nga. Ano ba ang gusto mo? Nakaupo ako sa tabi ng asawa ko. Ako ang magiging bodyguard ni Mrs. Ikaw. Xiao Jiao. Xiao Liu. Ipapakilala ko sa'yo. Ito si Chin Fei. Ilang taon na siyang nakatali sa pamilya Xiao. Palaging nakikinabang sa kanila. Umaasa lang kay Ruyan sa 200 pesos buwan-buwan. 200 pesos lang sa isang buwan. Yung aso ko nga, 2,000 pesos ang gastos. Xiao Ruyan, napakalungkot ng estado ng asawa mo. Ruyan, kailangan kitang kausapin. Sabi mo noon maganda estado mo. Nung estudyante ka pa, estudyanteng sikat ka pa, ba't mo pinili ang ganyang klaseng lalaki? Dapat hiwalayan mo na siya. At sumama kay Yi Zhang. Narinig mo ba yun? Anong pinagsasabi mo? Zhang Xuan, gusto mo ba ng away? Gusto mo ba ng sampal? Qin Fei, Chin Fei. Kalimutan mo na, tara na't kumain. Sagot ko na. Pero Chin Fei, kahit di natin maubos, hindi kita pagbibigyan. Ano naman? 10k pesos lang naman na seafood dinner to. Ang tunay na masarap na pagkain. Nasa VIP lounge sa pinakamataas na palapag. Qin Fei, sabihin Hayaan mong magpatuloy. Diyos ko, Xiao Ruyan, mukhang may sira ang asawa mo. talaga, yung ingay si lounge sa itaas. Qin Fei, para kang may pangbayad doon. Narinig ko yan dati, nung pumunta ang pamilya Qin, mula Yanjing para mag-inspeksyon. Sa branch nila 0 taon na ang nakalipas. Kumain sila sa Sei Lounge. 5 milyon ang almusal nila. ay, nandoon ako noon. Pangkaraniwan lang naman. Sa totoo lang. Ha. Sinabi ko nang tumahimik ka, ikaw pa ang nakakahiya. Naiiyak ako sa kakatawa.
Ruyan, ang asawa mo, ang kakaiba talaga. Kahit walang kakayahan, ang yabang pa rin. Hoy Chin Fei. Nung namamaalamos ka pa. Nangangarap ka lang ba? Ha. Maniwala ka man o hindi. Kami, kakakuha lang ng malalaking kontrata. Malapit na kaming maging top family sa Yanjing, ang pamilya Zhang, magiging pinakasikat sa Yanjing. Isasama ko kayong lahat para makakain sa VIP lounge. Wow. Zhang, ang galing mo talaga. Ruyan, naiinggit ako sa'yo. Naiinggit ka sa akin. Nagbubulag-bulagan ka ba? Alam ng lahat na gusto ka. Kung ako ang nasa kalagayan mo, papakasalan ko na siya agad. Kung ako sa'yo, gagawin ko din yan. Tara na. Naku, Diyos ko. Ang relos mo ba ay Omega Seamaster 300? Si Master 300. Ginoong Zhang, ang galing mo pala. Ang relos na to ay halagang mahigit 1,000,000. Mahigit 1,000,000? Di naman parang taong, 200 yuan lang sahod. Aabutin ng 400 taon makapag-ipon. Ha. Lintakang basura ka. Kahit abutin man ng langit, wala ka pa rin kayamanan. Haha. Hay, teka lang. Kinfi, mukhang may suot kang relos. Anong brand yan? Kahit sabihin ko pa, di mo rin maintindihan. Patanjin nga. Ito ay Rolex. Gasgas na gasas na. Kinfi, kung bibili ka ng peke, dapat bago naman, di ba? O kinuha mo sa basurahan. Mga ignorante kayong lahat. Iisang piraso lang to sa mundo. Iisa lang basurang yan? Hahaha, oo nga. Walang kwentang loser ka talaga. Tinatago mo pa yung tae na yan. Kinfi, hubarin mo yung relos. Hoy, ang ganda pala nito. Haha, ang tanga mo. Patingin ng mas malapitan. CJ, Hindi ba to si Izhao ng club? Anong ginagawa niya? Hindi ko alam. Di ko maintindihan mga mayayaman. Basurang relos lang yan. Pinagkakaguluhan pa. Ginoong Zhao. Hindi ba yan basura lang? Bakit mo tinitignan? anong sinasabi mo? Basura. Diyos ko po. Yang daladala mo. Kumpara dito, basura lang yan. Di mo pa maikukumpara. Di masama. Per, mukhang may alam ka pa rin. Hoy, tingnan mong mabuti. Kilalang loser to ng pamilyang Xiao. 200 yuan lang allowance mula sa asawa. Kahit pulubi ayaw ng relos niya. Sa akin 1,000,000. Si Master 300. 1,000,000 lang. Anong kayabangan mo? Alam mo ba pinagmulan ito? Gamit na relos lang. Anong pinagmulan meron yan? Tama. Basura lang yang sa iyo. Di mo kayang pantayan si Izhao. HMPH. Ikaw si Zhang Xuan ng Yanjing, di ba? Kaya pala pangalawa lang pamilya nyo. Ni hindi mo alam. Sasabihin ko, ito ang maalamat na Paul Newman Daytona. Ano? Katawa-tawa. Sira-sira na ganyan. Anong maalamat? Iba tong Daytona sa karaniwang Rolex. May konting kaibahan sa ibang Daytona. Dahil sa kaibahan na yon, napakabihira nito. Walang katulad ang rarity nito. Kaya hindi mo maisip ang presyo. May tuturing na super sa mundo ng relos. Sir ang tawag dito. Ginoong Zhao, ikaw, ano nang sinabi mo? Anong variant pinagsasasabi mo? Peke ang peke. Walang katulad sa orihinal na produkto. Anong alam mo? Kuya, kung tama ang aking pagkakakilala, ang relos na ito ay dapat na ipagbili ng Phillips Auction House, New York. Kaya 17 taon na ang nakalipas, di ba? Ang ganda, kaibigan, mukhang marami kang alam sa relos na ito. Tungkol sa relos na ito, nilalaro ko lang ito sa aking mga kamay. Kung gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Ibibigay mo sa akin. Kuya, ay naku, guro, tamang pagkakarinig ba ito? Sigurado ka ba? Kinfi, laging magpapatotoo sa aking mga salita. Ikaw si Kin, di ba? Ako ang asawa ni Xiao Ruyan, Kinfi. Oo. Guru Kin, kung talagang ibibigay mo ang relos mula ngayon, libre ang iyong pagpasok sa aming club. At may unlimited access ka rin sa amin, supremong pribadong lounge sa pinakamataas na palapag. Sige na. Kinfi, ano ba itong kalokohan? Hoy, gago. Isang sirang relos lang ito. Bakit? Bakit? Alam mo ba magkano ito noon? 15 milyon. 15 milyon lang ba? Hindi naman masyadong mahal para kay Jizang. Ang ignoranteng tao ka. Dolyar ang gamit sa auction house na yan.
Halos 100 milyon patawad. Impossible. Lubos na imposible ito. Tama. Qin Fei. Huwag kang mayabang, sirang relos lang naman ito, di ba? Isang walang hiya at talunan kang sinungaling. Peke siguro ito. Zhao. Siya ay isang talunan. Huwag kang padadala sa kanya. Zhao, hindi naman maganda yung lounge mo. Bakit ang inay nyo? Guardia. Paalisin nyo silang lahat. Simula ngayon, ikaw ay blacklisted na ng Dihao Group. Hoy, Gagom Zhang. Huwag kang magpakapal. Ako ang binatang Panginoon ng Yanjing. Lene, ang dakilan yung pamilya Zhang. Ang tunay na may-ari ng Dihao Club ay ang pamilyang Qin ng Yanjing. Anong klaseng basura ka ba? Palayasin mo. Hoy, Gago, buisit. Qin Fei. Balang araw, pagbubutihan kita. Sayang ang pagkain sa Supremong Lounge. Para lang iyon sa mga pinakamayayamang pamilya. Gusto ko sanang matikman. Tara na. Qin Fei, ano ang nangyari sa relos mo? Ay mahal, kain muna tayo sa taas. Tungkol sa relos mo ang tanong ko. May tumatawag. Ay, ang bilis naman tumunog ng telepono. Xiao Ruyan. Isama mo yung walang kwentang asawa mo sa Xiao family ngayon din. Lola, huwag kang magmadali. Ano ang nangyayari? Ano ang nangyari? Alam mo naman sa sarili mo. Qin Fei, ikaw walang silbing bulok ang puso. At ikaw, Xiao Ruyan. Huwag mong isipin na ibibigay ko sa'yo ang pagiging tagapagmana dahil lang sa mga kalaswa ang paraan mo. Hindi mangyayari yan. Lola, ano ba itong gulo? Anong nangyari? Diborsihado na sina Fang Fang at Muhao. Lahat ng ito ay kasalanan ng talunan mo. Hinaharap mo bang sabihin na hindi mo alam? Ruyan, bakit ka naguguluhan ng ganito? Qin Fei, gusto mo bang ipahamak kami ni Ruyan para lang masaya ka? Ang paghihiwalay ni Xiao Fang Fang sa asawa ay purong kasalanan ni Muhao. Sarili mong kasalanan. Anong kinalaman ko dyan? Ikaw talaga. Seguridad, balihin mo ang mga binti ng talunang ito. Lola, pakiusap, wag. Talagang hindi ko alam kung ano ang nangyari. Qin Fei, Sabihin mo ng eksakto ang nangyari. Xiao Ruyan, panghuli, pinsan kita, magkadugo tayo. Paano ka naging ganito kabalasubes? Hanggang ngayon, nagkukunwari ka pa ring walang alam. Ruyan, hindi ba sinabi sa iyo ng talunang ito, ang relasyon niya kay Secretary Tang ng Tiansheng Group ay napakahiwaga. Ginamit niya ang koneksyon ni Secretary Tang, tinanggal ang tiyuhin ni Muhao. Galit na hiniwalayan ni Muhao si Fang Fang. Lola, matagal ko nang narinig yan. May bagong presidente ang Tiansheng Group, malamang iyon na. May koneksyon si Xiao Ruyan sa bagong presidente. Kung hindi man, dahil lang sa pagsasama ni Qin Fei sa babaeng Tang na iyon, wala sana silang ganoong kapangyarihan para tanggalin ang tiyuhin ni Muhao. Xiao Fang Fang, huwag kang magsalita ng walang iniisip. Tumahimik ka, isang talunan ka lang. Qin Fei, anong nangyari? Pakilinaw mo sa akin ng maayos. Sa totoo lang, napakasimple. Nagnakaw si Muhao at tiyuhin niya ng malaking halaga mula sa kumpanya. Kaya sila tinanggal. Ano? Pagnanakaw ng pera, tama, ganoon ba? Malamang yung putang Tang na iyon, siya ang nagsumbong sa bagong presidente. Hindi mahalaga kung si Secretary Tang ang nagsiwalat o hindi. Ang mahalaga kung ikaw ayaw mong malaman ng iba. Huwag mong gawin sa simula pa lang. Huwag kang magpakasaya. Kung hindi ako makakapasok sa Tiansheng Group, hindi makikipagtulungan ng pamilya Xiao sa kanila. Qin Fei, bastardo ka. Alam mo ba kung ilang kita ang nasira mo sa pamilyang Xiao? Hindi ba para lang pag-usapan ang pakikipagtulungan sa Tiansheng Group? Kaya rin naman gawin kahit wala si Xiao Fang Fang. Ikaw lang. Hindi ko kaya. Pero kaya ng asawa ko. Qin Fei, para kang lalong nababaliw. Qin Fei, talagang nagiging baliw ka na. Nakikita ko, si Qin Fei, ipapadala mo ba ang asawa mo sa bagong presidente parang laruan lang? Xiao Fang Fang, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Humingi ka ng tawad sa asawa ko ngayon din. Kung hindi, pananagutan mo ang mga kahihinatnan. Lola, kita mo na. Nasaan ang seguridad? Narito na si Mr. Zhang. Bakit naparito si Mr. Zhang? Ako. Nandito na lahat, haha. Anong dahilan ng pagpunta mo? Ruyan, huwag kang masyadong mabagsik. Mrs. Qin. Lampas na ang 10 araw na palugit. Ano ang pasya mo sa mga kondisyon ko? Payag ako. Xiao Ruyan, pumunta ka ngayon din sa Civil Affairs Bureau at hiwalayan mo ang talunang iyan. Tama yan. Tama si Lola. Maghiwalay na kayo agad. Lola,
Nanay, ito ang utos ko bilang kinatawan ng pamilya. Walang pag-uusap ang mangyayari. Zhang. Bago iyon, pwede mo bang gawa ng konting pabor ang pamilya Xiao? Siyempre, Malapit nang maging pamilya ta. Ang mga usapin tungkol sa pamilya Xiao, ikaw rin ang may kinalaman dito, hindi ba? Narinig kong may bagong proyekto ang Chayanshin Group. Nabidding ka makailan. Maaari mo bang? Ginang Xiao. Hinto mo na at naiintindihan ko na. Basta't makakasal ako kay Ruyan, ang usaping ito, maaasahan mo ako. Mukhang hindi naman pala totoo yon. Qin Fei, agad kang paaalisin sa pamilya Xiao. Isang palaboy lang, hindi ka ba titigil ng daldal? Qin Fei, Qin Fei, hindi ba pekeng relo lang ang nahugot mo para makapangloko sa Dihao Club? Akala mo ba'y mayaman ka na? Ginoong Zhang, itong basure ng bola sa sekretarya ng Pangulo ng Chayanshin Group. Ano? Tama ba ang narinig ko? Isang tulad mong basura, makakasabwat mo ba ang sekretarya ng Pangulo ng Tiansheng Group? Kung nagsisinungaling man ako, malalaman mo rin sa takdang panahon. Qin Fei, ipikit mo yung bunganga mo. Qin Fei, tumigil ka ng pagsasalita o magagalit na talaga ako. Sige na. Gusto mo talagang magpa-impress, hindi ba? Hahayaan kitang mapahiya ng lubusan. Ginang Xiao. Ano sa palagay mo ito? Payagan sina Qin Fei at Roy ang pumunta sa Tiansheng Group para makipag-ayos. Tama, Lola. Pagdating ng panahon, sisibat siya ng mga gwardya. Walang kwentang besurero. Kailangang turuan siya ng leksyon. Ruyan, hindi mo ba gustong mapanatili ang pagiging tagapagmana? Isang magandang pagkakataon para mag-ambag. Siguradong hindi mo palalampasin ito. Qin Fei, lalo mo akong pinapahamak. Mahal, maniwala ka, subukan natin. Kalokohan. Akala mo ba'y pagtanggap ng kooperasyon parang pamimili lang ng gulay? Walang kwenta. Qin Fei, hindi ko talaga alam ang iniisip mo. Ginang Xiao. Kapag bigo sina Qin Fei at Ruyan, pupuntahan ko mismo yon. CJ, Ginoong Zhang, ikaw ang magiging manugang ng pamilya Xiao. Bakit ka ganoon magpakumbaba? Tama. Ruyan, pumunta ka bukas ng umaga. Kapag nabigo ang deal, pakasal ka kay Izang agad. Lola. Qin Fei, nababaliw ka na ba? Ipinapahamak mo ako. Mahal, pagkatiwalaan mo ako ngayon, hindi kita niloloko. Umuwi muna tayo. Bukas natin malalaman ang katotohanan. CJ. Paalam hanggang bukas. Qin Fei, nag-aalala pa rin ako. Huwag kang mag-alala. Akala mo ba, papupuntahin ko ang executives ng Chayanshin para magsilbi sa'yo? Mas naniniwala pa akong sumisikat ang araw sa kanluran. Tara na. Oy, tingnan mo, sino yun? Bakit ka nandito? Qin Fei, sino siya? Kahit saan ako pumunta. Wala kang pakialam. Qin Fei, sabihin ko sa'yo. Umuwi ka na't magpakabasa. Huwag mong isipin. Kung hindi, hindi ka naswertehin sa susunod. Desidido na ako sa planong ito. Kumusta, Teofil? Pupunta ka ba agad? CJ. Bruha, maghintay tayo at magmasid. Mahal, may urgent akong gagawin ngayon. Maghintay ka dito, babalik ako agad. Tumigil ka dyan. Sino ang hinahanap mo? Ako si Xiao Ruyan, asawa ko. Kaibigan ng kalihim ng presidente niyo. Pumunta ako ngayon para pag-usapan ang kooperasyon sa kanya. Ano? Di pa dumarating ang presidente namin. Kung may kausap tungkol sa kooperasyon, sasabihin sana niyang sunduin ka namin. Wisit, nagsisinungaling na naman si Qin Fei. Bakit ang tanga ko? Naniniwala pa naman ako sa kanya. Umalis ka. Teofil, anong nangyari? Bakit sumulpot ang bruhang yan sa Chayanshin Group? Guro, huwag kang mag-alala. Ganito ang sitwasyon. Sa 3 taon mong pag-alis, sinamantala ng bruhang yan ang pag-alis mo. Nagkutsabahan sila ng maraming tao. Naging makapangyarihan. Narito ako para sabihin sa'yo, huwag kang makipag-away sa bruhang yan sa ngayon. Naplano na namin ng punong guro, ang perpektong plano. Pagkatapos ng panahong ito, mababayaran din sila. CJ. Na pala, ang Chayanshin Group. Huwag kang mag-alala, ikaw pa rin ang presidente doon. Mabuti naman. Kailangan ko nang bumalik. Kung may tanong ka, makipag-ugnayan ka sa akin. CJ, na pala. Ito ang ipinadala ng guro para sa'yo.
Pag may hindi ka masolusyonan, buksan mo lang ito. Ano ang sabi niya? Mahal. Di ba sinabi kong hintayin mo ako sa Tianjin Group? Bakit nauna kang umuwi? Wala kang kwenta. Sino ang nagutos na umuwi ka? Mas mabuting mag-alaga na lang ako ng aso. Kahit aso pa may silbi. Di ba yan ang sinasabi mo? Kaibigan mo ba si Kalihim Tang ng Tiansheng? Itinaboy si Ruyan ng gwardya kaninang hapon. Nakalimutan kong sabihan si Tang Ruoksoy sa seguridad. Nay, ako may kasalanan. Huwag kang mag-alala. Tatawagan ko agad si Kalihim Tang para ayusin ang problema. Kasalanan? Di na kita paniniwalaan. Sige, tawagan mo na siya. I-on ang speakerphone. Gusto kong malaman ang niloloko mo. Inang mahal, huwag kang mag-alala. Walang problema sa pagkakataong ito. Tawagan mo na. Hello. Nakapatay ang teleponong tinatawagan mo. Tumawag ka na lang mamaya. Wisit, ang peke naman nito. Walang kwenta. Ano pa ang masasabi mo? Akala mo tanga kami. Hoy, mukhang sa hapunan na ako pupunta sa Tianjin Group. Ako na ang magluluto. Chin Fei. Basura ka talaga. Ikaw na walang kwenta. Hiwalayan mo agad anak ko bukas. Ganun ba? Umalis ka na. Walang nagbago sa kanya. Lola, anong nangyari? Ano pa nga ba? Sumama ang walang kwentang yan kay Ruyan sa Tianjin. Ang nangyari, Lola, hindi ako nagulat ni Bahagya. Si Chinfei ay isang tuta na puro kahul lang ang alam. maganda rin ito. Zhang, pakasal ka kay Ruyan bukas. Kaya mong pakasalan si Ruyan bukas. Pero gusto kitang utusan na pumunta sa Tianjin Group mamayang hapon. Kausapin mo ang kanilang presidente. Huwag kang mag-alala. Pupunta ako roon. Magdoble saya tayo bukas. Ikakasal na kami ni Ruyan. Ang pamilyang Xiao ay makikipagtulungan sa Tianjin Group. Ayos. Ha 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 ha. Magandang hapon, Presidente. Na pala, sino ang nagpalis kay Xiao Ruyan noon? Presidente, ako po, may patakaran ang kumpanya. Autorisadong tauhan lang ang papasukin. Tinupad ko lang ang tungkulin ko. Pwede niyong paalisin ang pamilyang Xiao, maliban kay Xiao Ruyan, maging respeto ka sa kanya sa susunod. Kung hindi, kukunin mo na lang ang sahod mo at umuwi. Naiintindihan mo ba? Tatandaan namin, Presidente. CJ, magbantay ka. Secretary Tang, bakit naka-off ang phone mo kanina? Kasi, Okay lang, ayos lang. Gusto ko lang sabihin, simula ngayon, hindi na kailangang sumali sa bidding. Sa anumang kooperasyon, sa pamilyang Xiao lang tayo lalagda. Presidente, pangalawa lang ang pamilyang Xiao. At saka, maraming problema sa kanilang pamamahala. Ang mga partner natin, kahit ano paman, dapat ay malalaking kumpansa sa lungsod. Iyan ang utos ko. Ito ang desisyon. Hindi ito pagdedebate. Isagawa mo na lang. Bukas din ng umaga. Ilagay sa opisyal na website ng Tianjin Group na ang Tianjin Group ay nakipagkasundo na sa pamilyang Xiao. Opo, Presidente, gagawin ko talaga ito. Walang background ang pamilyang Xiao. Bakit kay Presidente? Tuloy. Malamang magpapasalamat ngayon ang asawa ko, di ba? Hindi na ako abusuhin ng biyanan. Hoy, gusto kong makita ang Presidente nyo. Tawagan mo at ayusin mo. Sir, may appointment ka ba? Ano bang kalokohan ng appointment? Alam mo ba kung sino ako? Ako si Zhang Zuan, ang binatang leader ng pamilyang Zhang sa Yanjing. Bakit ka nakatayo dyan? Tawagan mo agad para maasikaso. Secretary Tang ba ito? Ji Zhang. Nandito na si Zhang Zuan. Gusto raw makipagkita sa presidente. Sige. Naiintindihan ko, Secretary Tang. Tara na. Dalhin mo ako sa VIP lounge nyo. Pinapauwi ka na ng presidente namin. Ano ang sinabi mo? Mukhang ayaw mo nang magtrabaho, di ba? Sige na, ako na lang mismo pupunta. Mga guard, Hoy, anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Mrs. Xiao, Lola. Maaga kitang pinaunta dito. May magandang balita ako sa inyong lahat. Kaninang umaga, ang headline sa official website ng Tianjin Group. Nag-ano niya ng pakikipagtulungan sa pamilyang Anak, ngayon, ang pamilyang Xiao ay magiging pinaka-prestihiyosong pamilya sa Summer River City. Simula ngayon, walang hanggang karangalan ang ating makakamit. Kahapon pa nila dapat ginawa to. Alam ba ng presidente ng Tianjin Group na
Hindi niya ako pwedeng hamakin, at sa pamamagitan ng mga koneksyon, nalaman mo ba kung bakit ko siya hinanap? Eddie, ganyan talaga. Hahaha. Mga anak ng pamilyang Xiao, may isang taong nais kong pasalamatan. Siya ay... Tama ka. Dapat mong pasalamatan ako sa harap nila, di ba? Salamat kay Ginoong Zhang, bilang bagong manugang ng pamilyang Xiao. Walang kwentang tao ka. Sa wakas, mawawala ka na sa pamilya. Kahapon nagtago ka, ngayon hiwalayan mo na ang anak ko. Ginoong Zhang, dahil sa'yo nangyari ang pakikipagsundo sa Tianxing. Oo nga. Ako ang gumawa noon, hindi lang basta pakikipagtulungan sa Tiansheng dahil sa relasyon nating magkamag-anak. Madali lang yan. Hahaha. Nakakahiya. Sa espesyal na araw na ito, may isang talunan dito. Naiinis ako sa'yo. Tama si Mrs. Xiao. Nakakahiya ang makitira sa katulad ni Chin. Ang makahinga ay insulto sa amin. Ang taong itong puno ng kayabangan. Kumpara sa magiging bayaw ko, parang langit at lupa. Higit pa riyan, Ate Pham. Saan ka kumuha ng kapal ng mukhang manirahan dito? Zhang Xuan. Pinakawalang hiya kang tao. Ako ang nagpasundo sa Tianxing Group at pamilyang Xiao. Naiintindihan mo? Qinfei, Qin Fei, anong ginagawa mo? ako. Si Ulo. Shin Fei, naiinggit ka ba sa akin? Ikaw ang nagsabing makipag-partner sa Tiansheng. Pero bakit narinig ko? Kahapon isinama mo kapatid ko sa Tiansheng. At ikaw pa ang unang umalis. Pinapalis siya ng gwardiya. Shin Fei, isang bigo ka lang. Kaya kung pasunduin ng pamilyang Xiao, sa isang salita lang, ikaw. Halang ang kaluluwa. Ako. Si Lumayas ka. Paunan. Narinig mo? Umalis ka na. CJ. Mabuti, hintayin mo ako. Hoy, Tito Fiu. Sa loob ng 10 minuto, wasakin ang pamilyang Zhang sa Yanjing. Opo, binata. Balita ko ang puno ng pamilyang Zhang ay nasa Summer River City. Nag-inspeksyon ng mga sangay. Ginago ka ba nito? Hayaan mo na. Gino, patawarin mo ako. Nagsalita ako ng labis. Sandali. Nasa Jiangxia ang ama ni Zhang Xuan ngayon? Ipaalam mo sa kanya ang balita. Ni Chin Fei. Paanong nangahas kang bumalik? Sa tingin ko, gusto mong umasa sa pamilya Xiao, di ba? Qinfei, anong nangyayari sa'yo nitong mga huling araw? Wala kang kakayahan. Kaya kong tiisin to, pero tignan mo ang sarili mo ngayon. Hindi ko talaga matanggap to. Ang tunay na lalaki ay nagpapatunay ng halaga, hindi sa pagsisinungaling o pagpapakitang gilas. Sariling kakayahan ang basehan. Mahal, hanggang ngayon ba'y nangahas ka? Tawaging mahal, si Ruyan. Asawa ko na ngayon si Ruyan. Zhang Xuan, hindi mangyayari yon. Hindi ako pakakasal sa'yo kahit mamatay ako. Zhang Xuan, hayaan mong sabihin ko, huli na para pagsisihan mo. Hindi magtatagal bago, ideklarang bankrupt ang pamilya Zhang. Ako, ano? Nanghahamon ka ba? Nanginginig ako sa takot. Qin Fei, walang kwentang aso. May sira ka ba sa ulo? Magpatingin ka kung may sakit ka. Huwag kang mambwisit dito. Qinfei, hanggang kailan ka magbubulag-bulagan? Mahal, maniwala ka sa akin, huling pagkakataon na, ang kooperasyon ng Grupo Tiansheng at Pamilya Xiao ay tunay na nagmula sa akin. Walang kinalaman itong taong to, malalaman din ang katotohanan. Anong katotohanan? Ang totoo, nandito ka, buong araw nagpapanggap. Ang katotohanan ay, hindi ka karapat-dapat maging aso ng pamilya Qin Fei, iuutos kong hiwalayan mo agad ang anak ko. Qinfei, tama na. Katawa-tawa. Mayang pumunta dito at palayasin siya. Narito na ang puno ng pamilya Zhang. Mabilis pa sa alas 4. Vienna, narito ka na pala. Bakit hindi mo ako sinabihan? Sasalubungin kita. Ano ang sinabi mo? Ikakasal ako ngayon sa apo ni Mrs. Xiao. Masaya ka bang papatayin nila ako? Wakas na ng pamilya Zhang. Tatay, lasing ka ba? Bubugbugin kita.
Ang Kooperasyong Tianxiang Group at Pamilya Xiao ay hindi mo pakialam. Paanong inangkin mo ang gawa ng iba? Ang makapangyarihang pamilya Qin sa Yanjing, ang sumakal sa lahat ng negosyo natin. Bakit hindi ka nalang umalis? Umalis ka na. Sige na, nahayag na ang katotohanan. Mahal, naniniwala ka na ba ngayon? Qinfei, totoo ba talaga yan? Xiao Ruyan, hindi mo ba talaga maisip na ang walang kwentang asawa mo ang Samira sa pamilya Zhang? Ako yon. Anong kalokohan yan? Talunan. Malinaw na sinabi ni Zhang Hangtao, isang malaking tao sa Yanjing ang nagpabagsak sa pamilya Zhang. Basura ka lang. Totoo, Qinfei, nagkataon ka lang na nakatagpo. Tama. Qinfei, huwag mong isiping wala na si Zhang Chaya. Gagalangin ka namin kung gayon. Walang katotohanan yan. Lola, sa palagay ko, wala kang karapatang magsalita. Ganyan si Qinfei. Hindi mo nauunawaan. Tumigil ka sa pagsasalita. Ngayon, inuunawa ko ng mabuti. Meron talagang kakaiba dito. Pag-isipan mo, may misteryosong malaking tao mula Yanjing na nagbigay ng 100 milyong angel steer kay Ruyan. Ngayon, ang pamilyang Xiao ay nakipagkasundo sa Tianxiang Group. Siya ring misteryosong tao ang namamahala nito. Oo, tama ka. Bakit hindi ko siya naisip? Siya rin yun. Hindi ba't parehong tao talaga? Sa palagay ko, malapit nang magpakita ang batang maestro ng Yanjing. At magkakilala tayo ng husto. Kaya niyang wasakin ang pamilyang Zhang sa Yanjing sa isang salita lang. Hindi kayang saktan ng pamilyang Xiao siya. Sige na, una ipasasalamat ako sa'yo. Nagsisimula ka na naman. Lola, Nay. Kahit anong mangyari, si Qinfei ay asawa ko rin. Kahit sino pa siya. Sa huli, panig ako sa pamilya. Upang pasalamatan siya sa pakikipagkasundo sa Tianxiang Group para sa amin. Hindi pwede na sumama ako sa kanya. Mahal, salamat. Qinfei, isang hiling lang sa'yo. Tumigil ka sa pagsisinungaling. Anak ko, bakit ang tanga-tanga? Makipaghiwalay ka na sa talunan na to. Mabuhay ka kasama ng batang maestro ng Yanjing. Yun lang. Tama. Ibalato muna natin ito. Ruyan. Pumunta ka sa Tianxiang Group para pirmahan ang kontrata. Naghihintay pa rin sila. Sige na po, Lola. Maghahanda na ako at aalis. Magbihis ka ng maayos. Baka nandoon din ang batang maestro. Ako. Huwag kang mag-alala, ayos lang. Tingnan mo ang itsura mo. Hayaan mong mag-ayos ang asawa mo para makita ng iba. Mukha ka bang masaya, Lola? Anong dapat kong gawin? Kapag nakasal na si Ruyan sa Yanjing, ang tagapagmana ng pamilyang Xiao, ikaw lang ang magiging. Binibining Xiao, pakiusap. Maligayang pagdating, binibining. Ito kaya ang preparasyon. Ng batang maestro ng Yanjing. Pero kailangan ko pa rin linawin. May asawa na ako. Binibining Xiao, maupo po kayo. Binibining Xiao. Ito ang kasunduan sa pagitan ng Tianxiang Group at pamilyang Xiao. Pipirmahan mo na lang. Kalihim Tang, may itatanong ako sa'yo. Nabalitaan kong ang pakikipagtulungan ng Tianxiang Group at pamilyang Xiao ay dahil sa batang maestro ng Yanjing. Tama. Pero para maging tiyak, dapat presidente namin ang tawag. Pangulo. Galing din sa Yanjing ang pangulo namin. Binibining Xiao, ikinagagala kong makasama ka. Kalihim Tang, kinagagala kitang makatrabaho. Kalihim Tang, may isa pa akong itatanong. Talaga bang may magandang relasyon sa aking asawang si Qinfei? Ang aming relasyon, hindi ako karapat-dapat maging kaibigan ni Ikin. Pakinggan mo ang tonong ito. Niloloko mo ba ako, Tang Ruoksu? Mahilig magyabang si Qinfei. Lola, kailan mo papalitan ang tagapagmana ng pamilya Xiao? Nang ako. Fang, hindi ka na makapaghintay. Ha. Paano kung hindi pa kasalan ni Ruyan si Yanjing? Dagdag pa, pumunta siya sa Tianxiang Group para pirmahan ng kontrata. Malinaw na nalampasan na niya ang aking reputasyon. Hindi maayos na pinamahalaan ni Ruyan ang kumpanya at umabot sa 30 milyong RMB na kakulangan sa pondo.
Lola, bukod pa, may isang palpak pa sa tabi. Talagang hindi ito magtatagumpay. Ito ay hihila sa buong angkan nating Xiao. Fang, kayong dalawa ni Ruyan ay aking mga apo. May isang kasabihang totoo. Ang palad at likod ng kamay ay kapwa laman. Kahit sino sa inyo ang masaktan, sa aking puso, pareho itong masakit. Ngunit tulad ng sinabi mo, noong pinamumunuan pa ni Ruyan ang kumpanya, may napakalaking problema, dagdag pa, may isang walang silbing tao sa tabi. Mas mainam nga na ikaw ang gawing tagapagmana. CJ, may naisip ako, Ruyan, ang pakikipagtulungan natin sa mga Tianxing. Sa grupong ito ay matagumpay. Iyon ay dahil sa iyong pagsisikap. Noong una, palpak ang pamamahala mo. Nais kong alisin sa iyo ang posisyong General Manager. Mukhang ngayon, mas mabuting ipagpatuloy mo na lang ito. Salamat, Lola. Salamat. Nagdradrama ka. Qin Fei, bakit hindi ka magmadali at magpasalamat kay Lola? Inay, huwag kang masyadong magsaya ng maaga. Siya, hindi pa tapos. Lola, may iba ka bang hindi nasabi sa aking asawa? Qinfi, tumahimik ka. Mahal, tinutulungan kita. Qinfi, nagsisinungaling ka na naman. Tinanong ko si Kalihim Tang ng Tianxing Group. Hindi mo talaga siya kaibigan. Qin Fei, isang taon-unan ka. Paulit-ulit kang nagsinungaling. Ano ba ang gusto mo? Hindi talaga. Qin Fei, tumingin ka sa sarili mo. Ang buong angkan Xiao ay pag-aari ni Mrs. Xiao. Kailangan ba niyang tanungin ka kung paano pamahalaan ito? Tama na. Huwag na kayong magtalo. Mananatili si Ruyan bilang General Manager ng kumpanya ng aming pamilyang Xiao. Ngunit ang Pangulo ay ipagkakatiwala kay Ano? Nakikita mo ang sinasabi ko. Salamat, Lola. Hindi ako sang-ayon. Qinfi, umupo ka. Isang taon-unan ka. Tumahimik ka nga. Hindi ka sang-ayon. Bakit hindi ka sang-ayon? Sige na, hanggang ngayon, hindi na ako magpapanggap. Sa totoo lang, karapatan kong pumili ng taong katrabaho. Xiao Fangfang, kung pakikialaman mo ang pamilya Xiao, titigil agad ang ating kooperasyon. Ha, Qin Fei. Gumagaling ka ng gumaling sa pagyayabang. Ginagawa mo bang katatawanan kami? Seryoso ako ngayon. Kung hindi ka naniniwala, subukan mo. Ni hindi mo kayang kontrolin ang isang loser. Mukhang kayong lahat ay mga loser. Sek. Tang, i-announce agad ang aking pagkakapangulo sa opisyal na website ng Tianxing Group. At isa pa, lagyan ang larawan. Natutulog pa rin ba yang walang kwentang Qin Fei? Pangahas nitong magpanggap na presidente. Itong loser na to, hindi nagsasabi ng totoo kailanman. Bukas, papakawalan ko si Ruyan sa kanya. Sige, palayasin natin sa pamilya Xiao. Magpalimos na lang siya sa kalye. And Rex Xiao, may masamang balita. Bakit kayo nagpapanik? Anong nangyayari? And Rex Xiao, tingnan niyo po. Ang tunay na presidente ng Tianxing Group ay si Qin. May kasamang larawan. Hi, Presidente. Totoo palang presidente ka ng Tianxing. Palitan natin kung peke. Bakit ngayon mo lang sinabi? Mahal, ilang beses ko nang sinabi. Kailan ka naniwala? Ano naman? Hindi mo naman sinasabi ng maayos. Sinisisi mo pa ako. Ay, hehe, Ruyan. Ang bilis mo naman tumakbo. Matanda na ang mga hita ko. Anak, Ha? Ginoong Qin, anong ginagawa mo? Ang dumi nitong basahan. Hindi naman, bagay na dapat hawakan ni Ginoong Qin. Pagdating sa paglilinis, ipagagawa mo na lang kay mama. ma, wala yan. Qin Fei. Ay nako. Ginoong Qin, lulutuan ka ni mama ng hapunan. Makipag-usap ka na lang kay Ruyan. Nay, wag naman. Kahit presidente pa siya ng Tianxing. Ano na masama sa paggawa ng kaunting gawaing bahay? Hoy, hindi mo ba alam? Si Ginoong Qin na ang ulo ng pamilya natin. Eksakto. Magluluto na ako ng hapunan. Oo nga pala. Ginoong Qin, lumalamig na ang panahon. Hindi ka pwedeng matulog sa sofa. Sa kwarto ni Ruyan ka na lang matulog. Magluluto na ako, at gusto kong magkaapo sa susunod na taon. Ma, Lulutuan kita. Ang saya-saya ni mama ngayon. Mahal, bakit hindi ako ang sa sofa? sinadya mo ba to? Sino bang nagsara ng pinto? Di sa sahig na lang ako matutulog.
Matalino ka talaga. Lanan, pwede naman akong sasahi. Pero may kondisyon ako. Ano yun? Hawakan mo ito. May regalo ako para sa'yo. Kinfi, nangangati ka? Anong iniisip mo? Hoy, hawakan mo naman. Naku, ang tigas. Ilabas mo at tingnan mo. Kinfi, hindi mo ipinagbili? Di ba't sinabi ko na? Para sa'yo ang kwintas na ito. Tulungan kitang isuot. Ang ganda talaga. Kinfi, ang bait mo talaga. Salamat. Ay, Tara, halika, bilis, sige na. Makiramdam ka lang na parang bahay mo. Kumain ka ng gusto mo. Shin Fei. Kahit presidente pa siya ng Tiansheng Group o ang young master ng Yanji, mananatili siyang mabuting manugang ng pamilya Xiao. Di ba? Oo. Tagay tayo. Lahat, kumain at uminom ng maayos. Maupo ka. Umupo ka. Lumugar ka. Ate, sinabi ko na kay Lola, nasa hinaharap, ikaw ang magiging presidente ng kumpanya ng pamilya Xiao. Sa hinaharap, ang pamilya Xiao ay magiging sentro ng atensyon ni Kinfei. Hindi lang tayo dapat maging numero 1 sa Jiangxia, kundi maging sa buong Jiangnan Province. Ha. Tama si Lola. sige na. Basta, tigilan na nila akong tawaging loser. Kinfei, wag mo nang ulitin. Okay lang. Gusto kong pakinggan si Kinfei magsalita. Kahit magalit man siya sa akin, masaya na ako. Ha. Masamang balita. Tingnan ninyong lahat ang official website ng Tiansheng Group. Kinfei, ako ang nasaktan sa... Pinapirma kita ng kontrata sa pamilya. Okay lang. Di kita sinisisi. Loser, ang bilis mong bumalik sa dating ugali. Ang hirap kontrolin ng nararamdaman ko. Shin Fei, hiwalayan mo na ang anak ko ngayon dit. Basurang walang kwentang tao ka. Mahal, huwag kang mag-alala. May naninira lang siguro sa atin. Ako na ang bahala dito. Di na kailangan maghintay. Kinfei, nagkita na naman tayo. Zumeng niya.